Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 2,568-77. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang mga pisikal na atake at mga atake sa kaluluwa ay dalawang magkaibang atake. Ang mga pisikal na atake, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan nito, ay mag-iiwan ng mga pisikal na pinsala at maaaring labanan ng lakas. Sa kabilang banda, ang mga atake sa kaluluwa ay walang iniiwang pinsala sa pisikal na katawan dahil sisirain nito ang kaluluwa ng isang tao. Bukod dito, halos imposibleng pigilan ito maliban kung mayroon kang isang bagay na may restriction formation. Sa kasamaang palad, ang mga restriction formation ay makukuha lamang sa Devata realms. Dahil dito, tiwala si Edward na ang depektibong piraso ng metal na pinaputok ni Alvin ay walang magagawa upang pigilan ang kanyang soul attack. Sigurado siyang ang kanyang soul attack ay madaling tatagos sa depektibong piraso ng metal at wawasakin ang kaluluwa ni Alvin. Gayon din, si Hernan na nakatayo sa tabi ni na Edward at Randolph, ang Nine Tribulation Bodiless Celestial mula sa Yellow the Arch Mansion, na nakatayo sa tabi ni Alvin, ay may parehong iniisip gaya ni Edward. Kapatid na Alvin, isa iyan sa mga atake ng kaluluwa. Hindi mo ito matatanggihan. Tiyak na mamamatay si Randolph. Samantala, malabo nang makita ng mga celestial na walang katawan sa 8 kapigatian mula sa pamilyang Gongsun ang sitwasyon sa kanilang harapan. Malamig silang ngumiti, siguradong mamamatay si Alvin. Maraming tao ang nag-isip na walang saysay ang mga ginawa ni Alvin. Ginamit na ng matandang ninuno ang kanyang soul attack, di ba? Hinahanap ni Alvin ang kamatayan. Ang ating matandang ninuno ay isang Nine Tribulation Bodiless Celestial kung tutuusin. Ang kanyang soul attack ay maihahambing sa soul attack ng isang Heavenly Celestial sa kanyang tugatog. Bilang isang eminent celestial lamang, imposibleng maitaboy ni Alvin ang soul attack ng ating ninuno. Talagang hinahanap ni Alvin ang kamatayan. Sinusubukan ni Alvin na ipagtanggol ang sarili laban sa atake ng kaluluwa mula kay Edward. Walang saysay. Hindi lang siya gumagawa ng walang kwentang bagay, nawalan na rin siya ng pagkakataong ibagsak si Edward. Ano kaya ang tumatakbo sa isip niya? Huwag mong sabihin na sa tingin niya ay kayang pigilan ng pisikal niyang atake ang soul attack ni Edward. Umiling ang 2 Tribulation Bodiless Celestials na naroon. Ang 2 Tribulation Bodiless Celestials lang ang malabong nakakakita sa nangyayari. Akala nila ay hanggal si Alvin dahil hindi niya sinubukang pabagsakin si Edward, ngunit sa halip ay gumamit sila ng walang kwentang atake. Ilang sandali pa, habang nanunood ang mga celestial na walang katawan sa 8 at 9 na tribulation, biglang may kaguluhan. Swoosh! Swoosh! Ang piraso ng metal na may depekto na itinapon ni Alvin ay sa wakas ay bumangga sa atake ng kaluluwa ni Edward. Inaasahan ng lahat na makita ang soul attack na dumaan sa depektibong piraso ng metal. Tutal, ang soul attack ay nasa anyong kaluluwa, madali nitong kayang tumagos sa depektibong piraso ng metal na isang pisikal na bagay. Nanlaki ang kanilang mga mata sa hindi makapaniwala nang makita nila ang atake ng kaluluwa ni Edward na parang isang pares ng dragon na naglalaro sa isang perlas na naglaho nang mahawakan nito ang depektibong piraso ng metal. Para bang nilamon o hinigop ng depektibong piraso ng metal ang atake ng kaluluwa. Swoosh! Bago pa man makabawi ang mga nanood, casual na ikinumpas ni Alvin ang kanyang kamay. Lumingon ang depektibong piraso ng metal at agad na bumalik sa kanyang kamay. Pinaglaruan niya ang depektibong piraso ng metal sa kanyang kamay habang malamig na sumulyap kay Edward. Sinabi niya sa walang pakialam na tono, ito ba ang soul attack ng isang Nine Tribulation Bodiless Celestial? Iyon lang ba? Nang makabawi ang mga 8 at 9 Tribulation Bodiless Celestial sa kanilang katinoan, huminga sila ng malalim. Napuno ng gulat at takot ang kanilang mga mata nang muling tumingin sila kay Alvin. Totoo ito lalo na para sa pinakamalakas na tao sa Yanhuang Realm, ang matandang ninuno at 9 Tribulation Bodiless Celestial mula sa pamilyang Gongsun, si Edward. Hindi nagpigil si Edward at inilabas na niya ang lahat ng kanyang lakas ang gamitin niya ang soul attack kanina. Naubos na niya ang isang bahagi ng kanyang kaluluwa at kakailanganin niya ng 10 hanggang 14 na araw para makabawi. Gayunpaman, madaling nahadlangan ni Alvin ang kanyang soul attack.
Ano yang pirasong metal na yan? Natural lang na alam ni Edward na ang depektibong pirasong metal na nilalaro ni Alvin ang dahilan kung bakit nalabanan ni Alvin ang kanyang soul attack. Natural lang, ang mga celestial na walang katawan sa 8 at 9 na kapigatian ay may parehong iniisip tulad ni Edward. Ang kanilang mga mata ay nakadikit sa depektibong piraso ng metal na nasa kamay ni Alvin sa sandaling ito. Ang depektibong piraso ng metal ay mukhang napaka-ordinaryo sa isang sulyap. Gayunpaman, nang mas malapitan nilang suriin, nakakita sila ng isang mahina at mahiwagang liwanag na nakapalibot dito. Nang hindi nila namamalayang iniunat ang kanilang banal na kamalayan upang suriin ang piraso ng metal, natuklasan nila na ang piraso ng metal ay parang isang walang kabusugang halimaw na patuloy na nilalamon ang kanilang banal na kamalayan. Nahirapan silang bawiin ang kanilang banal na kamalayan mula sa depektibong piraso ng metal. Si Randolph, ang celestial na walang katawan na may 9 tribulation mula sa Yellow Day Arch Mansion, na nakatayo sa tabi ni Alvin, ay nakahinga ng maluwag habang tinitingnan ang depektibong piraso ng metal sa kamay ni Alvin. Kaya naman ito nahaharangan ang atake ng kaluluwa ni Edward. Ang piraso ng metal ni Brother Alvin ay talagang kakaiba. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha habang patuloy niyang iniisip, hindi nakakapagtaka na napakakalma ni Brother Alvin. Lumalabas na may plano na siya. Kung sinabi sa kanya ni Alvin ang tungkol dito kanina, hindi sana siya nakaramdam ng ganitong takot kanina. Ano yung piraso ng metal na nasa kamay mo? Napatingin si Edward kay Alvin nang may takot at gulat. Kasabay nito, napagtanto niya na tama ang nakakatakot na pakiramdam na naramdaman niya kanina. Lumalabas na hindi talaga natatakot si Alvin sa kanyang soul attack. Alam niyang kahit ilang beses pa niya itong gamitin, hindi niya masasaktan si Alvin hanggat hawak ni Alvin ang depektibong piraso ng metal. Sandali siyang nakaramdam ng pagsisisi. Hindi siya dapat naging sakam at hinanggad ang teknik ni Alvin na maaaring agawin ang Celestial Supreme Treasures. Kung hindi, wala sana siya sa ganitong sitwasyon ngayon. Lahat, maging miyembro man o hindi miyembro ng pamilyang Gongsun, ay nalito dahil hindi nila makita ang nangyari kanina dahil sa kanilang mahinang cultivation base. Gayunpaman, nahalata nilang tila nangunguna si Alvin. Nakita nila ang takot sa mga mata ni Edward. Para siyang nakatingin sa isang halimaw nang tumingin siya kay Alvin. Anong nangyayari? Hindi ba't ginamit ng ating ninuno ang kanyang soul attack? Bakit buhay pa si Alvin? May makapagsasabi ba sa akin kung ano ang nangyayari? Isa sa mga nakasaksi na mas matalino ay nagsabi, tingnan mo. Bukod kay Edward, maging ang iba pang 9 tribulation bodiless celestial mula sa pamilyang Gongsun ay tila natatakot kay Alvin. Agad na sumiklab ang isang kaguluhan. Anong nangyayari? Si Edward, ang 9 tribulation bodiless celestial ng pamilyang Gongsun na kinikilala bilang pinamalakas na tao sa Yanhuang Realm, ay tumingin kay Lizardo na hawak niya sa kanyang kamay. Parang nakahawak siya sa mga dayami, at nagbabantang sinabi, Alvin. Sampin mo ang parusang pag-iilaw na hindi ka magiging kaaway ng pamilyang Gongsun habang buhay. Kung hindi, papatayin ko si Lizardo ngayon din. Tinitigan niya si Alvin nang may pamumula ng mga mata. Tila isa siyang halimaw na nakulong sa sandaling iyon. Dahil sa banta ni Edward, nanatiling kalmado si Alvin. Iisipin ng mga hindi nakakaalam na wala siyang pakialam sa buhay ni Lizardo. Walang pakialam siyang sumagot, sabi ko na, pwede mong patayin si Lizardo. Pero, kung mamamatay siya, papatayin at wawasakin ko ang buong pamilya mo. Pagkatapos, humarap siya kay Lizardo bago nagtanong, Lizardo, hindi mo naman ako masisisi, di ba? Umubo si Lizardo ng 2 beses habang nahihirapang huminga. Isang bahagyang ngiti ang makikita sa kanyang mukha habang nahihirapang sabihin, hindi ko man lang kayo mapasalamatan ng sapat, kaya paano kita masisisi? Kung kasama ko ang isang matataas na puwersa tulad ng pamilyang Gongsun sa aking kamatayan, ako, si Lizardo, ay mamamatay ng walang pagsisisi. Tumanggaw si Alvin. Napakaganang loob ko nang marinig ko iyon. Nang marinig ni Edward ang mga sinabi ni Lizardo, biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. 2,569. Nang matuklasan ni Edward na hindi natatakot si Alvin sa kanyang mga atake sa kaluluwa, alam niyang wala na siyang ibang magagawa. Tiyak na hahabulin siya ni Alvin dahil sa pagdukot kay Lizardo. Ang tanging naisip niyang gagana ay ang gamitin si Lizardo bilang panangga.
Gayunpaman, ang pag-uusap nina Lizardo at Alvin ay nagpawalang bisa sa kanya sa ideyang iyon. Kanina, inakala ni Edward na nagsisinungaling si Alvin nang sabihin niyang wawasakin niya ang pamilyang Gongsun kung papatayin niya si Lizardo. Gayunpaman, sa kasalukuyan, wala siyang duda na may kakayahan si Alvin na gawin ang sinabi niya. Tinitigan ni Edward si Alvin at sinubukang takutin ito gamit ang Jabari dahil alam niyang hindi na niya kayang takutin si Alvin gamit si Lizardo. Iniugnay ni Alvin ang kapalaran ni Lizardo sa buong pamilya Gongsun. Dahil dito, naghanap na lamang siya ng ibang alternatibo. Si Alvin, ang ninuno ng aking pamilya Gongsun, si Jabari, ay ang Heavenly Emperor ng isang Devata realm. Kay kung wawasakin mo ang aking pamilya Gongsun, tiyak na magagalit siya sa iyo. Tumawa si Alvin nang marinig ang mga salita ni Edward. Mapangot siyang sinabi niya, Jabari. Sa pagkakaalam ko, kahit na siya ay mula sa Yanhuang Realm, marami siyang mga inapo sa ibang mga makamundong kaharian pagkatapos niyang umakyat sa isang Devata Realm. Sinabi sa kanya ni Elder Hal, ang espiritu ng pagoda ng Seven Treasures Exquisite Pagoda, ang tungkol dito. Patuloy niyang sinabi, bukod dito, si Senior Jabari ay hindi lamang may mga inapo sa pamilyang Gongsun sa Yanhuang Realm. Mayroon din siyang mga inapo sa Yellow the Arch Mansion. Kahit na ang pamilya mo lang ang kanyang mga inapo sa Yanhuang Realm, maaaring wala siyang pakialam sa pamilya mo. Kahit na may pakialam siya, paano? Kung mamamatay ako kasama ang buong pamilya mo, sa tingin ko ay sulit ito. Bukod dito, maaaring hindi ako mamatay. Talagang hindi siya nababagabag sa banta ni Edward. Nang makita ang kanyang pagkabigong bantaan muli si Alvin, muling nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Edward. Sa sandaling ito, ang ekspresyon ng lahat ng miyembro ng pamilyang Gongsun ay naging malungkot. Kahit ang mga may mahinang cultivation base na walang ideya sa nangyayari ay nakakaalam na walang magagawa ang kanilang matandang ninuno, ang pinakamalakas na tao sa Yanhuang Realm, kay Alvin. Kung hindi, kailangan pa bang takutin ang kanilang matandang ninuno si Alvin gamit si Lizardo at ang kanilang ninuno? Tanging ang mahihina lamang ang kailangang umasa sa isang bagay upang takutin ang malakas. Unti-unti ring naunawaan ng mga nanood na hindi mula sa pamilyang Gongsun ang sitwasyon. Natural lang na nagulat sila. Tutal, si Edward ang pinakamalakas na tao sa Yanhuang Realm. Ang taong iyon ay malinaw na walang magawa laban kay Alvin na hindi pa nga umabot ng 100 taong gulang, paano sila hindi makakaramdam ng pagkagulat? Kung hindi nila ito nasaksihan ng kanilang sariling mga mata, hindi sana sila naniwala rito. Bakit ganito ang kinikilos ni Edward? Mukhang hindi natatakot si Alvin sa kanyang soul attack. Kung hindi, hindi siya kikilos ng ganito. Kung hindi natatakot si Alvin sa kanyang soul attack, imposibleng takutin niya si Alvin. Hindi man lang maaaring takutin si Alvin gamit ang buhay ng kanyang kaibigan at ang ninuno ng pamilyang Gongsun, si Jabari. Pinigilan ni Edward ang nararamdamang pag-aatubli at nagtanong sa mahinang boses, sabi mo kung mamamatay si Lizardo, ililibing mo ang buong pamilya Gongsun kasama niya. Ibig sabihin ba nito kung hahayaan ko siyang umalis, hahayaan mo rin ang pamilya Gongsun? Oo, mabuti. Pwede mo itong bigyang kahulugan sa ganoong paraan, walang pakialam na sagot ni Alvin na para bang hindi siya nagulat sa tanong ni Edward. Kay kasama ba rito? Ako. Nag-aalangan na tanong ni Edward. Kahit pakiramdam niya ay imposible, hindi pa rin niya maiwasang magtanong. Gusto niyang malaman kung may posibilidad ba siyang mabuhay kung hahayaan niyang umalis si Lizardo. Bahagyang natigilan si Alvin nang marinig ang tanong ni Edward. Hindi niya napigil ang matawa bago sinabi, ikaw. Edward, nabuhay ka na ng 10,000 taon. Sa tingin mo ba ay hahayaan kitang umalis? Kung ikaw ang nasa sitwasyon ko, hahayaan mo ba ang sarili mo na umalis? Namutla ng husto ang mukha ni Edward nang marinig ang mga salita ni Alvin. Bagamat inaasahan na niya ang resultang ito, ibang usapan na ang pagtanggap dito. Isa siyang 9 Tribulation Bodiless Celestial, at haharapin niya ang kanyang ika-10 Bodiless Celestial Tribulation sa loob ng humigit kumulang 100 taon. Bukod dito, tiwala siyang malalampasan niya ang tribulation at magiging isang Golden Celestial sa isang Devata Realm. Gayunpaman, sa isang kisap mata lamang, nawala sa kanya ang lahat. Pagkatapos ng cultivation at pamumuhay ng humigit kumulang 10,000 taon, mas pinahahalagahan niya ang kanyang buhay kaysa sa iba.
Hindi niya inaasahan na makakaharap niya ang kalamidad na ito bago siya umakyat sa langit. Talagang hindi siya sumusuko. Kinamumuhian niya ang kalagayang kinalalagyan niya. Gayunpaman, maaari lamang niyang kamuhian at sisihin ang kanyang sarili sa pagiging sakam at pagnanasa sa teknik ni Alvin na maaaring agawin ang Celestial Supreme Treasures. Lumipat ang tingin ni Alvin mula kay Edward patungo kay Hernan, ang isa pang 9 Tribulation Bodiless Celestial ng Gongsun family, at walang pakialam na nagtanong, gusto ba ninyong dalawa na gawin ito ng mag-isa o ako ang dapat gumawa? Pagkatapos magsalita ni Alvin, hindi lamang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni na Edward at Hernan, kundi pati na rin ang ekspresyon ng iba pang miyembro ng pamilyang Gongsun. Bago ito, inakala nilang kukunin ni Alvin ang buhay ni Edward at ititigil ang paghabol sa bagay na ito, at ililigtas ang buhay ng lahat. Hindi nila inaasahan na gusto rin pala niya ang buhay ni Hernan. Ang pamilyang Gongsun ay mayroon lamang 2 9 Tribulation Bodiless Celestials. Kung pareho silang mamamatay, ang pamilyang Gongsun ay bababa sa pinakamababang antas at magiging isang puwersang katulad ng Demon Sect. Naging emosyonal si Edward. Malinaw na natatakot siyang patayin ni Alvin si Hernan. Alvin, ako ang pangunahing salarin. Wala itong kinalaman sa aking nakababatang pamangkin, si Hernan. May alam na sinabi ni Alvin, hindi ba't may 2 taong pumunta sa Yellow the Arch Mansion para dukutin si Lizardo. Bago pa makasagot si Edward, walang pakialam na sinabi niya, bibigyan ko kayong 2 ng 3 hininga para kumilos. Kung hindi pa kayo patay pagkatapos ng itinakdang oras, lahat ng miyembro ng pamilya Gongsun ay mamamatay kasama ninyo. Sa kasalukuyan, ang sitwasyon ay ibang-iba na kumpara noong unang dumating si Alvin. Sa sandaling ito, walang sino man ang nagduda sa mga salita at kakayahan ni Alvin tulad ng dati. Muling nagbago ang ekspresyon ng mukha ni na Edward at Hernan. Si Edward ang unang nakabawi ng ulirat. Nanginig ng malakas ang kanyang katawan nang bitawan niya si Lizardo. Swoosh! Swoosh! Isang nagngangalit na puwersa ang lumabas mula sa katawan ni Edward bago siya nito nilamon. Pagkaraan ng ilang sandali, nawala siya ng walang bakas. Hindi man lang niya hiniling kay Alvin na manampa ng parusang kidlat na hindi sasaktan ang pamilyang Gongsun pagkatapos ng kanyang kamatayan. Tutal, alam niyang hindi siya kwalipikado na gumawa ng anumang kahilingan. Matandang ninuno. Sabay-sabay na sigaw ng mga miyembro ng pamilyang Gongsun sa pagkabalisa nang makita nilang nagpakamatay si Edward. Nang lumingon si Alvin upang tingnan si Hernan, nakita niya si Hernan na sinusubukang tumakas. Hindi. Ayokong mamatay. Gusto kong mabuhay. Ngumisi si Alvin. Swoosh! Swoosh! Umalangaw-ngaw sa hangin ang nakakatusok sa tainga na tunog ng sipol ng espada. Nakaramdam ang lahat ng nagngangalit na aura mula kay Hernan habang sinusubukan niyang tumakas. Gayunpaman, sa isang iglap lamang, nawala rin siya ng walang bakas. Ang 2 9 Tribulation Bodiless Celestials na siyang dahilan kung bakit namatay ang pamilyang Gongsun bilang nangungunang puwersa sa Yanhuang Realm. Kung dati ay inilarawan ang pamilyang Gongsun bilang isang tigre, sa kasalukuyan, ang pamilyang ito ay isang tigre na walang pangil. Matapos patayin ni Alvin si Hernan, lumipad siya patungo kay Lizardo na umuugoy, halatang nanghihina. Isinama niya si Lizardo habang sinenyasan si Randolph, tara na. Si Randolph, natulala pa rin sa pagkamatay ng 2 9 Tribulation Bodiless Celestials mula sa Gongsun family, ay natauhan lamang ng tawagin siya ni Alvin. Mas lalo pang tumaas ang respeto niya kay Alvin ngayon. 2,570. Bagamat narinig ni Randolph ang tungkol sa pagpatay ni Alvin sa 9 Tribulation Bodiless Celestial mula sa Heavenly Wave Mansion nang bumalik siya mula sa Beyond Heaven Secret Zone, hindi niya ito nasaksihan mismo. Napanood lamang niya ito gamit ang isang mirror image talisman at hindi gaanong nagulat. Ngayong nasaksihan na niya mismo ang lakas ni Alvin, nakaramdam siya ng labis na pagkagulat. Namangha si Randolph nang mapanood niya si Alvin na pilitin si Edward, ang matandang ninuno ng pamilyang Gongsun at ang pinakamalakas na 9 Tribulation Bodiless Celestial sa Yanhuang Realm, na magpakamatay at patayin ang isa pang 9 Tribulation Bodiless Celestial ng pamilyang Gongsun. Si Alvin ngayon ay isang taong ang lakas ay higit pa sa 9 Tribulation Bodiless Celestial sa mga makamundong kaharian. Dati, inakala ni Randolph na ang tanging kahinaan ni Alvin ay ang mahina niyang kaluluwa bilang isang eminent celestial.
Dahil dito, naging mahina siya sa mga atake ng kaluluwa mula sa mga bodiless celestial, sa kabila ng kanyang napakalaking lakas. Gayunpaman, ngayon, si Alvin ay nagtataglay ng isang bagay na kayang kontrahin ang mga atake ng kaluluwa mula sa Nine Tribulation Bodiless Celestial na Nagal-inang ng Soul Congregation Embodiment Technique. Matapos umalis nina Alvin at Randolph sa Mystical Ancient Galaxy na pinamumunuan ng pamilyang Gongsun kasama si Lizardo, tumingin si Randolph kay Alvin at nagtanong ng may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Kapatid na Alvin, bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga na hindi ka natatakot sa soul attack ni Edward? Alam mo ba na takot ako na baka hindi ka makaligtas sa kanyang soul attack? Umiling si Alvin at ngumiti. Kuya Randolph, bakit hindi mo ako pinagkatiwalaan? Sumagot si Randolph, hindi naman sa wala akong tiwala sa iyo. Gayunpaman, mahirap isipin na ang isang eminent celestial ay makakayanan ng isang soul attack mula sa isang Nine Tribulation Bodiless Celestial na Nagal-inang ng Soul Congregation Embodiment Technique. Oo, ang depektibong piraso ng metal na ginamit mo para harangan ang soul attack ni Edward ay isang soul defense na Celestial Supreme Treasure. Sa huli, hindi niya napigil ang magtanong ng may kuryosidad. Isang panlaban sa kaluluwa para sa Celestial Supreme Treasure. Mayroon bang ganoong Celestial Supreme Treasures? Naguluhan si Alvin. Hindi mo alam ang tungkol dito. Ibig sabihin ba nito ay ang piraso mong metal ay hindi isang uri ng depensa sa kaluluwa, Celestial Supreme Treasure? Nagulat si Randolph. Kinuha ni Alvin ang depektibong piraso ng metal na naglalabas ng mahiwagang liwanag at sinimulan itong pag-aralan. Gayunpaman, hindi niya naramdaman ang aura ng isang Celestial Supreme Treasure mula rito. Nakuha ko ito nang hindi sinasadya, at sa palagay ko ay hindi ito isang Celestial Supreme Treasure. Hindi ito isang Celestial Supreme Treasure, pero kaya nitong harangan ang soul attack ng isang Nine Tribulation Bodiless Celestial. Talagang kakaiba ito, buntong hininga ni Randolph. Tila may naisip siya habang idinagdag, hindi ko talaga inaasahan na hindi lalaban si Edward at direktang magpakamatay. Hindi man lang niya sinubukang tingnan kung mas malakas ka ba talaga kaysa sa isang non-tribulation bodiless celestials. Sumagot si Alvin, isa siyang matalinong tao. Ang eksena kung saan pinatay ko ang Nine Tribulation Bodiless Celestial ng Heavenly Wave Mansion ay naitala ng isang mirror image talisman. Sa tingin ko ay napanood na niya ang recording. Kung hindi, hindi siya makikipagtulungan. Gayunpaman, mas kagalang-galang siya kaysa kay Hernan na nagtangkang tumakas. Handa si Edward na isakripisyo ang kanyang buhay para sa kapakanan ng kanyang pamilya. Bahagyang may bahid ng paggalang ang makikita sa mga mata ni Alvin nang magsalita siya tungkol kay Edward. Sa kabila ng kung gaano kasakiman si Edward o ang kasuklam-suklam na pamamaraan na ginamit niya upang makamit ang kanyang layunin, ang katotohanan na ang matandang ninuno ng pamilyang Gongsun, ang pinakamalakas na tao sa Yanhuang Realm, ay handang mamatay para sa pamilyang Gongsun ay sapat na para igalang siya ni Alvin. Kung tutuusin, hindi lahat ay makakagawa nito. Si Hernan, ang isa pang matandang ninuno ng pamilyang Gongsun, ay isang magandang halimbawa nito. Oo nga. Dahil nakita ko na ang recording, malamang nakita rin niya ito, sagot ni Randolph. Maya-maya, natuklasan niyang si Lizardo na tahimik na nagpapagaling sa sarili ay sa wakas ay nagmulat na ng mga mata. Nag-aalala siyang nagtanong, Elder Lizardo, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Bahagyang umiling si Lizardo. Pagkatapos noon, lumingon siya kay Alvin ng may ngiti, ngunit hindi siya nagpahayag ng anumang salita ng pasasalamat. Hindi na kailangan ng ganoong mga salita sa pagitan nila. Binuhat ni Alvin si Lizardo at sinundan si Randolph pabalik sa Yellow the Arch Mansion. Nagpa siya rin siyang pansamantalang manatili sa Yellow Third Mansion. Sa paglipas ng panahon, ang tagumpay ni Alvin sa Mystical Ancient Galaxy na pinamumunuan ng pamilyang Gongsun ay nagsimulang kumalat ng malawakan. Ang bilis ng pagkalat ng balita ay mas mabilis pa kumpara noong pinatay ni Alvin ang Nine Tribulation Bodiless Celestial ng Heavenly Wave Mansion. Tutal, ang taong napatay ay si Edward, ang matandang ninuno mula sa pinakamataas na puwersa ng Yanhuang Realm, ang pamilyang Gongsun. Siya rin ang pinakamalakas na tao sa Yanhuang Realm. Natural lang na nagdulot ito ng kaguluhan. Gayunpaman, noong nagsisimula pa lamang kumalat ang balita, maraming tao pa rin ang nakakaalam tungkol sa resulta.
Marami sa kanila ang nag-isip na hinahangad lamang ni Alvin ang kamatayan sa pamamagitan ng pag-udyok sa pamilyang Gongsun. Narinig mo ba? Si Alvin mula sa Saint Province Realm ay nagdudulot na naman ng problema sa ating Yanhuang Realm. Matapos niyang patayin ang 9 Tribulation Bodiless Celestial ng Heavenly Wave Mansion, naghanap siya ng gulo sa matandang ninuno mula sa pamilyang Gongsun sa Mystical Ancient Galaxy. Mas makapangyarihan ang pamilyang Gongsun kaysa sa Heavenly Wave Mansion. Isa sa dalawang 9 Tribulation Bodiless Celestials ang pinakamalakas na tao sa ating Yanhuang Realm. Hindi ba't naghahanap ng gulo si Alvin para mamatay? Tama. Ang pinakamalakas na tao sa ating Yanhuang Realm ay si Edward, ang 9 Tribulation Bodiless Celestial ng Gongsun family. Isa rin siyang Bodiless Celestial na Nagel-inang ng Soul Congregation Embodiment Technique. Bagamat mas malakas si Alvin kaysa sa lahat ng 9 Tribulation Bodiless Celestial sa Yanhuang Realm pagdating sa pisikal na lakas, mahina siya laban sa mga soul attack. Hindi niya kayang tiisin kahit isa sa mga soul attack ni Edward. Nang sa wakas ay nalaman nila ang buong kwento, sila ay lubos na nagulat. Hindi natakot si Alvin sa soul attack ni Edward. Isa siyang eminent celestial na hindi pa nga umaabot ng 100 taong gulang pero madali niyang nahadlangan ang soul attack ni Edward. Ano ang item na ginamit niya? Posible ba na isa itong uri ng depensa ng kaluluwa, Celestial Supreme Treasure? Sa tingin ko, tanging ang mga Celestial Supreme Treasures na may soul defense lang ang makakatulong sa kanya na harangan ang soul attack ni Edward. Hindi ko talaga inaasahan na magkakaroon siya ng soul defense na Celestial Supreme Treasure. Bueno, hindi ko inaasahan na ang dalawang 9 Tribulation Bodiless Celestials mula sa pamilyang Gongsun ang unang nag-udyok kay Alvin. Akala ko noon ay nagdudulot ng gulo si Alvin sa Mystical Ancient Galaxy. Lumalabas na ang dalawang matandang ninuno mula sa pamilyang Gongsun ay sakam at hinangad ang teknik ni Alvin na kayang agawin ang Celestial Supreme Treasures. Sa palagay ko ay hindi nila inaasahan na mawawalan sila ng buhay dahil sa bagay na ito. Ang balita ay nagdulot ng kaguluhan saan man ito kumalat. Si Edward, ang pinakamalakas na tao sa Yanhuang Realm, ay namatay. Bukod dito, siya ay pinatay ng isang eminent celestial na hindi pa nga umaabot ng 100 taong gulang. Ang mas nakakagulat pa ay si Alvin ay talagang walang takot sa mga atake ng kaluluwa. Tiyak na mapapabilang sa kasaysayan ang pangalan ni Alvin sa ating Yanhuang Realm. Siyempre naman. Pinatay niya ang 3 sa 9 Tribulation Bodiless Celestials ng ating kaharian kahit na isa siyang eminent celestial. Bukod dito, ang ilan sa 9 Tribulation Bodiless Celestials ay nakapag-cultivate pa ng Soul Congregation Embodiment Technique. Higit sa lahat, isa sa kanila ang dating pinakamalakas na tao sa Yanhuang Realm. Katulad ng mga komento ang maririnig sa lahat ng dako sa Yanhuang Realm. Dahil ang Yellow the Arch Mansion ay matatagpuan sa isang liblib na lugar, mas mabagal makarating ang balita rito kumpara sa ibang mga lugar. Narinig lang ni Alvin ang lahat ng chismis tungkol sa kanya pagkaraan ng ilang panahon. Hindi na siya nagulat. Tutal, ang taong pinatay niya ay kinikilala bilang pinakamalakas na tao sa Yanhuang Realm. Dahil kaya niyang pilitin si Edward na magpakamatay, natural lang na magdudulot ito ng mga alon sa Yanhuang Realm. Isang araw, si Alvin ay nasa kanyang silid gaya ng dati. Pinag-aaralan niya ang depektibong piraso ng metal na naglalabas ng mahiwagang liwanag, ngunit wala pa rin siyang natuklasang kakaiba tungkol dito. Bigla na lang, isang espiritual na liwanag ang sumilay sa isipan ni Alvin. Nanlaki ang kanyang mga mata na parang may naramdaman siya. Sa sandaling ito, malinaw niyang naramdaman ang isang mahiwagang puwersa mula sa lahat ng direksyon na bumabalot sa kanya. Nagbigay ito sa kanya ng isang kahangahangang pakiramdam at tila sinusubukan siyang dalhin sa kung saan. Higit sa lahat, nararamdaman niya ang isang siksik na enerhiya na katulad ng Celestial Origin Energy. Ang Celestial Ascension Force. Isang ideya ang pumasok sa isip ni Alvin. Tila ito ang pinakamataas na posibilidad. Likas na ginamit ni Alvin ang kanyang enerhiya upang hawakan ang puwersang nagmumula sa lahat ng direksyon. Ang puwersa ay lalong lumakas ng lumakas, hindi pinapansin ang kanyang enerhiya. Gayunpaman, sa susunod na sandali, naramdaman niya ang kanyang katawan na pinipiga ng puwersang ito hanggang sa puntong pakiramdam niya ay hihimatayin siya. Mukhang ito talaga ang Celestial Ascension Force, at malapit na akong umakyat.
Sa oras na ito, walang duda si Alvin na tutulungan siya ng puwersang ito na umakyat nang maalala niya ang pag-akyat ni Karina. 2,571. Inihanda na ni Alvin ang kanyang sarili sa pag-akyat sa langit. Simula nang lumitaw si Octavius at ikinulong ang kanyang pamilya at mga kaibigan para piliting sumama si Kelly sa kanya, matagal na rin niyang hinahangad na umakyat sa Devata Realms. Tutal, may iligtas lamang niya si Kelly, ang kanyang pamilya, at mga kaibigan kapag umakyat na siya sa Devata Realms. Natural lamang, alam ni Alvin na hindi niya may iligtas ang kanyang mga mahal sa buhay sa oras na umakyat siya sa Devata Realms. Gayunpaman, kahit papaano, magkakaroon ng tagumpay ang kanyang cultivation base, at siya ay magiging isang tunay na celestial. Sa mga makamundong realms, naabot na ng kanyang cultivation base ang limitasyon nito nang siya ay maging isang eminent celestial. Ngayong naramdaman na ni Alvin ang Celestial Ascension Force na magdadala sa kanya sa isang Devata realm, hindi niya maiwasang makaramdam ng tuwa. Dumating na sa wakas ang puwersa. Matagal ko na itong hinihintay. Nang maalala niya kung paano umakyat ng napakabilis si Karina, naisip niya sa sarili, dahil lumitaw ang Celestial Ascension Force, tila hindi magtatagal bago ako umakyat sa isang Devata realm. Bago ako umakyat, dapat kong ipaalam kina Lizardo at Kuya Randolph ang tungkol dito. Kung hindi, baka isipin nilang nawawala ako. Habang iniisip ito, itinaas niya ang kanyang kamay at inilabas ang 2 communication jade token. Matapos mag-iwan ng mensahe, ibinahagi niya ang kanyang kapangyarihan sa mga communication jade token. Bilang resulta, ang mga jade token ay naging 2 guhit ng liwanag at lumipad palabas ng silid sa isang kisap mata lamang. Pagkaraan ng ilang sandali, natuklasan ni Alvin na ang Celestial Ascension Force na bumabalot sa kanya ay lalong yumayaman, dahilan para muntik na siyang mawala ng malay. Bukod doon, naramdaman din niya ang puwersang humihila sa kanya na parang sinusubukan siyang dalhin sa kung saan. Alam niyang malapit na siyang umakyat sa sandaling ito. Nagulat si Alvin. Palakas ng palakas ang puwersa ng paghila nang bigla niyang matuklasan na humihina ang Celestial Ascension Force. Bukod dito, hindi na ito kasing yaman ng dati at nagsimulang humina. Ang pakiramdam na parang sinusubukan siyang dalhin ng puwersa sa kung saan ay nawala na rin. Anong nangyayari? Posible kayang hindi ito ang Celestial Ascension Force? Akala ni Alvin ay nagkamali siya. Gayunpaman, mabilis niyang binaliwala ang kaisipang iyon. Pakiramdam niya ay parang tinukso siya. Lalong nagulat si Alvin pagkaraan ng ilang sandali. Ito talaga ang paglalamon sa Celestial Ascension Force. Natuklasan niya na ang depektibong piraso ng metal na hawak niya ay nilalamon ng Celestial Ascension Force na parang isang matako na bata. Bagamat patuloy na bumababa ang Celestial Ascension Force kay Alvin upang akayin siya sa Devata Realms, wala itong sapat na lakas para ilayo siya dahil palagi itong nilalamon ng depektibong piraso ng metal. Ilang dosenang paghinga ang lumipas, naramdaman ni Alvin ang patuloy na pagbaba at pagbabalot sa kanya ng Celestial Ascension Force. Gayunpaman, hindi pa rin siya nito maililipat palayo sa mga makamundong kaharian patungo sa mga Devata Realms. Ito ay, natural, dahil sa depektibong piraso ng metal na patuloy na lumalamon sa puwersa. Ang gana ng depektibong piraso ng metal ay talagang natakot sa kanya. Isa itong tunay na walang hanggang kalaliman. Maya-maya, isang ideya ang naisip ni Alvin. Sinubukan niyang ilagay ang depektibong piraso ng metal sa kanyang spatial ring. Gayunpaman, sa kanyang pagkadismaya, natuklasan niyang hindi niya ito may lalagay sa spatial ring. Nakaramdam siya ng kawalan ng kakayahan at pagkadismaya nang marinig niya si Randolph, ang 9 Tribulation Bodiless Celestial mula sa Yellow the Arch Mansion. Napuno ng pagmamadali ang boses ni Randolph habang nagtatanong, "Kapatid na Alvin, aakyat ka na ba agad?" "Kuya Randolph." Mapait na ngumiti si Alvin habang palabas ng kanyang kwarto at lumapit kay Randolph. Agad na napukaw ang atensyon ni Randolph sa halos malinaw na puwersang bumabalot kay Alvin. Ay ito ba ang Celestial Ascension Force? Malinaw niyang naramdaman na ang puwersa ay hindi galing sa makamundong kaharian. Kahit ang kanyang celestial origin energy bilang isang 9 Tribulation Bodiless Celestial ay hindi kasing dalisay ng puwersang ito. Oo. Tumanggaw si Alvin. Akala ko nakaakyat ka na sa tulong ng Celestial Ascension Force, hindi ko inakalang nandito ka pa, sabi ni Randolph na bahagyang nakasimangot.
Tiningnan niya si Alvin ng may pag-iisip bago nagpatuloy sa pagsasalita. Base sa alam ko, sa sandaling dumating ang Celestial Ascension Force, mabilis nitong dadalhin ang isa sa Devata Realms. Naramdaman mo ba? Naramdaman mo ba ang pagdating ng Celestial Ascension Force bago pa man ito dumating? Dumating lang ba ito? Hindi. Umiling si Alvin habang mapait na ngumiti. Itinaas niya ang kanyang kamay at ibinunyag ang depektibong piraso ng metal. Dahil ito sa bagay na ito. Nilalamon nito ang Celestial Ascension Force. Kung hindi dahil dito, nakaakyat na sana ako sa Devata Realm sa tulong ng Celestial Ascension Force. Ano to? Nabigla si Randolph habang pinag-aaralan ang depektibong piraso ng metal. Wala pa siyang naririnig na kahit ano sa mundong ito na kayang lumunin ang Celestial Ascension Force at kayang maantala ang pag-akyat ng isang eminent celestial. Mapait na ngumiti si Alvin habang sinasabing, sa tingin ko makakaakyat lang ako kapag napuno na nito ang Celestial Ascension Force. Base sa nakikita ko, malamang na ganoon nga. Tumanggaw si Randolph, sumasang-ayon kay Alvin. Bahagyang nakaramdam ng ginhawa ang kanyang mukha nang sabihin niya, sa kabutihang palad, ang Celestial Ascension Force ay patuloy na bumababa. Kung may isang tiyak na dami lamang ng Celestial Ascension Force ang bababa, at ito ay lumunin ng bagay na iyon. Paano ka aakyat? Tama ka. Mabuti na lang at hindi iyon ang nangyari. Ang pag-iisip nito ay labis na nagpawis ng malamig kay Alvin. Kung limitado ang Celestial Ascension Force na bumaba, ano ang mangyayari kung tuluyan itong lumunin ng depektibong piraso ng metal? Ibig bang sabihin nito ay hindi na siya makakaakyat sa Devata Realms? Maya-maya, umalangaw-ngaw ang boses ni Lizardo mula sa malayo. Alvin! Aakyat ka na ba agad? Katulad ni Randolph, nagmadali siyang pumunta rito pagkatanggap niya ng mensahe ni Alvin. Dahil mas mabagal ang kanyang bilis, natural lang na mas matagal siyang nakarating. Nang marinig ang tanong ni Lizardo, isang mapait na ngiti ang muling sumilay sa mukha ni Alvin habang tinitingnan ang depektibong piraso ng metal sa kanyang kamay. Oo, malapit na akong umakyat. Gayunpaman, sa palagay ko ay kailangan kong maghintay ng ilang sandali bago ito mangyari. Hindi niya inakalang makikita niya ang kanyang matalik na kaibigan bago niya lisanin ang makamundong kaharian. Sino ang mag-aakala na ang depektibong piraso ng metal ay magbibigay sa kanya ng pagkakataon? Anong nangyayari? Tanong ni Lizardo nang mapagtanto niyang may mali. Nang malaman niya ang nangyari, tiningnan niya ang depektibong piraso ng metal sa kamay ni Alvin at tumawa. Alvin, 15 minuto nang nilalamon ng depektibong piraso ng metal ang Celestial Ascension Force. Ipinapakita nito na talagang kakaiba ito. Habang tumatagal, mas lalo itong nagiging kakaiba. Mukhang hindi ito titigil sa lalong madaling panahon. Hindi mo kailangang magmadali. Bagamat ang mga salita niya ay para aliwin si Alvin, walang duda na may katuturan din ang mga sinabi niya. Tama ka. Nang maalala ni Alvin ang mga sinabi ni Lizardo, kumalma siya at nawala ang mapait na ngiti sa kanyang mukha. Tumingin si Lizardo kay Alvin na may bahid ng pag-aatubili sa mga mata. Bumantong hininga siya, Alvin, pagkatapos mong umakyat sa Devata Realm, hindi ko alam kung kailan tayo muling magkikita. Huwag kang mag-alala. Hanggat mayroon tayong tadhana, magkikita rin tayong muli sa kalaunan. Bukod pa rito, kapag ang alinman sa atin ay nagkaroon ng sapat na lakas upang gumawa ng pangalan para sa ating sarili, matutuklasan natin ang kinaroroonan ng isa't isa. Sa oras na iyon, tiyak na magkikita tayong muli, nakangiting sabi ni Alvin. Kung gayon, hihintayin ko ang iyong pangalan. Sana ay makamit mo iyan sa oras na umakyat ako sa Devata Realms para mahanap kita agad, natatawang sabi ni Lizardo. Hindi magtatagal at aakyat ka na sa Devata Realms. Gusto mo bang gumawa ako ng pangalan para sa aking sarili sa loob lamang ng ilang taon? Mahirap na gawain iyan, sabi ni Alvin habang nakatingin kay Lizardo. Para sa ibang tao, maaaring imposible ito. Gayunpaman, hindi ganoon ang kaso para sa iyo, tiningnan ni Lizardo si Alvin nang may kamalayan habang sinasabi, sa aking palagay, ikaw ay isang taong may kakayahang lumikha ng mga himala. 2,572. Sa mansyon ng mga alon sa langit sa kalawakan ng mga alon sa langit.
Nang malaman ng mga tao mula sa Heavenly Wave Mansion na ang taong pumatay sa kanilang matandang ninuno, isang Nine Tribulation Bodiless Celestial, ay isa lamang Eminent Celestial, sila ay nakaramdam ng pagkadismaya at pagkalito. Inisip nila na ang kanilang matandang ninuno ay namatay ng walang kabuluhan. Sa kanilang palagay, kung alam lamang ng kanilang matandang ninuno na si Alvin ay isa lamang Eminent Celestial, mapapatay sana ng kanilang matandang ninuno si Alvin gamit ang isang soul attack. Kahit na mapapatay pa ni Alvin ang kanilang matandang ninuno, kahit papaano, mamamatay si Alvin kasama ng kanilang matandang ninuno. Ang pangyayaring iyon ay parang tinak sa kanilang laman, na nagpaparamdam sa kanila ng kalungkutan at pagkairite tuwing naaalala nila ito. Gayunpaman, nawala ang lahat ng ito nang makarinig sila ng isang nakakagulat na balita. Bagamat isa lamang Eminent Celestial si Alvin, nagawa niyang ipagtanggol ang sarili laban sa atake ng kaluluwa mula kay Edward, ang matandang ninuno at Nine Tribulation Bodiless Celestial ng Gongsun family, at pinilit siyang magpakamatay. Gongsun. Si Edward ay kinilala bilang pinakamalakas na tao sa ating Yanhuang realm, tama ba? Oo. Sus Mariosep. Kahit ang pinakamalakas na tao sa Yanhuang realm na nagel-inang ng Soul Congregation Embodiment Technique ay hindi kayang patayin si Alvin. Sa halip, napilitan siyang magpakamatay. Walang duda na mas malakas si Edward kaysa sa ating matandang ninuno. Parang hindi namatay ng walang kabuluhan ang ating matandang ninuno. Tama iyan. May chismis na ang Nine Tribulation Bodiless Celestial ng pamilyang Gongsun ay nagnanais na makuha ang teknik ni Alvin na kayang agawin ang Celestial Supreme Treasures ng iba. Kaya naman, dinukot niya ang kaibigan ni Alvin para takutin si Alvin. Ipinapalagay niya na mahina ang kaluluwa ni Alvin dahil sa lamang Eminent Celestial si Alvin. Natural lang na hindi niya inaasahan na ang kanyang soul attack ay hindi man lang makakasama kay Alvin. Nakakalungkot at nakakapanghinayang naman yan. Sa sandaling ito, walang sino man mula sa Heavenly Wave Mansion ang nag-isip na ang kanilang matandang ninuno ay namatay ng walang kabuluhan. Kung tutuusin, kahit si Edward, ang pinakamalakas na tao sa Yanhuang realm, ay napilitang magpakamatay kahit na naghanda na siya para harapin si Alvin. Halimaw ba si Alvin? Paano niya nagagawang patayin ang pinakamalakas na tao sa ating Yanhuang realm kahit isa lamang siyang Eminent Celestial? Iniisip ko kung mayroon bang sino man sa mga mundane realms na kapantay niya. Inisip ng mga tao ng Heavenly Wave Mansion na si Alvin ay napakalakas. Ang sektang Tang sa libo-libong pagkakataon na galaxy. Ang balita tungkol kay Alvin na pumipilit kay Edward, isang Nine Tribulation Bodiless Celestial ng pamilyang Gongsun, na magpakamatay bago pinatay si Hernan, isa pang Nine Tribulation Bodiless Celestial, ay kumalat na rin sa Daemon Sect sa paglipas ng panahon. Natural lang na ikinagulat ito ng maraming tao. Matagal na panahon na rin mula nang may napatay na Nine Tribulation Bodiless Celestial sa Yanhuang realm. Sa loob ng ilang taon, sino ang mag-aakala na si Alvin na galing sa Saint Province realm ay makakapatay ng tatlong Nine Tribulation Bodiless Celestial sa ating Yanhuang realm? Isa sa kanila ay ang pinakamalakas na tao sa ating Yanhuang realm. Sino si Alvin? Paano siya naging ganito kalakas? Nabalitaan kong bumisita na si Alvin sa sekta natin dati. Kaibigan siya ni Karina, ang pinakamalakas na tao sa nakababatang henerasyon ng sekta natin. Totoo ba? Dapat totoo ito. May narinig akong nagbanggit tungkol dito. Nang matanggap ni Christopher, ang pinuno ng sekta ng Tang, ang balita, siya ay nagulat din. Napakalakas ba ni Alvin? Nabigla na si Christopher nang marinig niyang pinatay ni Alvin ang matandang ninuno ng Heavenly Wave Mansion na isang Nine Tribulation Bodiless Celestial. Gayunpaman, inakala niyang swerte lang si Alvin dahil hindi siya inatake ng kaluluwa ng matandang ninuno ng Heavenly Wave Mansion. Gayunpaman, batay sa kamakailang balitang natanggap niya mula sa Mystical Ancient Galaxy, napagtanto niyang hindi kailangang matakot si Alvin sa atake ng kaluluwa ng matandang ninuno ng Heavenly Wave Mansion. Tutal, madaling na ipagtanggol ni Alvin ang kanyang sarili laban sa atake ng kaluluwa ng pinakamalakas na tao sa Yanhuang realm at napilitan pa siyang magpakamatay. Iniisip ko kung ang kaibigan ni Karina ay reinkarnasyon ng isang Diyos.
Kung hindi, paano siya magkakaroon ng ganitong lakas kahit na isa siyang eminent celestial? Naisip ni Christopher sa sarili, hindi na muling natauhan ng matagal. Sa planetang Saturn ng Coste Galaxy. Ang Coste Galaxy ay matatagpuan sa isang liblib na lugar ng Yanhuang Realm. Dati, ginamit ni Alvin ang interstellar transportation formation dito upang bumalik sa mundo. Ang recording na ito mula sa isang mirror image talisman ay pagmamayari ng isang cultivator. Ibinalik ito ng kaibigan kong isang star trader. Tingnan mo. Hindi ba pamilyar ang lalaking nasa recording? Kumalat na parang apoy sa Coste Galaxy ang recording na ikinagulat ng lahat ng naninirahan. Sus Mariosep. Hindi ba't ang binata na nakasuot ng lilang damit ang siyang tagapagsaka na Samire sa mga disaster-level battleship at pumatay sa patriarch ng pamilyang Garnier? Sinasabing ang matandang lalaki na pinatay niya sa recording ay ang matandang ninuno ng Heavenly Wave Mansion, na isa sa mga nangungunang puwersa sa ating Yanhuang Realm. Isa rin siyang malakas na Nine Tribulation Bodiless Celestial. Isang Nine Tribulation Bodiless Celestial. Hindi ba't ang Nine Tribulation Bodiless Celestials ang pinakamataas na antas ng pag-iral sa Yanhuang Realm? Kaya nilang sirain ang mga battleship na nasa antas ng Apocalypse sa isang pitik lang ng kanilang daliri. Pero, ang binatang nakasuot ng lilang damit na iyon ay kayang pumatay ng isang taong tulad niya. Isang Nine Tribulation Bodiless Celestial lamang ang kayang sumire sa isang sibilisasyong teknolohiya sa antas ng SSS. Gayunpaman, ang cultivator na ito na nakasuot ng lila ay nakapatay ng isang Nine Tribulation Bodiless Celestial. Mabuti na lang at hindi niya ibinuhos ang kanyang galit sa ibang miyembro ng pamilyang Garnier o sa mga naninirahan sa Coste Galaxy. Gamit ang kanyang lakas, kaya niyang sirain ang buong Coste Galaxy. Natanggap na lang ng mga tao mula sa Coste Galaxy ang balita tungkol sa pagpatay ni Alvin sa matandang ninuno mula sa Heavenly Wave Mansion na isang Nine Tribulation Bodiless Celestial. Hindi pa nila nalalaman ang balita tungkol sa pagpatay niya sa pinakamalakas na tao sa Yanhuang Realm. Kapag nalaman na nila ito, magdudulot ito ng panibagong kaguluhan. Sa mansyon ng Yellow Day Arch. Sa wakas ay bumabagal na. Naramdaman na rin ni Alvin ang bilis ng paghina ng depektibong piraso ng metal na lumalamon sa Celestial Ascension Force pagkalipas ng 3 araw. Mas lalo pa siyang nakumbinsi na espesyal ang depektibong piraso ng metal. Tutal, paano magiging ordinaryo ang isang bagay na kayang lumunin ang Celestial Ascension Force ng 3 araw at maantala ang kanyang pag-akyat? Ano kaya ang dapat na maging ito? Kapatid na Alvin. Alvin. Nagmadaling lumapit muli sina Randolph at Lizardo nang matanggap nila ang mensahe ni Alvin. Tumingin si Alvin kina Randolph at Lizardo na sumugod papunta rito at ngumiti. Base sa bumababang bilis nito, sa tingin ko ay titigil na ito sa paglamon sa Celestial Ascension Force sa loob ng ilang dosenang paghinga. Aakyat na ako sa lalong madaling panahon. Kuya Randolph at Lizardo, hihintayin ko kayo sa Devata Realms. Same time na sinabi ni Randolph, kapatid na Alvin. Ang mga Devata Realm ay hindi katulad ng mga Mundane Realm. Maaari kang tumayo sa tuktok ng mga Mundane Realm, ngunit ang iyong lakas ay maaaring ituring na mahina sa mga Devata Realm. Maraming mga Golden Celestial na mas malakas kaysa sa iyo. Sa itaas nila ay ang mga Great Overarching Golden Celestial at mga powerhouse na mas malakas pa. Mag-ingat kapag dating mo doon. Bilang isang miyembro ng Yellow Day Arch Mansion, nakabasa siya ng iba't ibang sinaunang talaan. Sa makatuwid, mayroon siyang kaunting kaalaman tungkol sa mga Devata Realm. Gagawin ko. Tumanggaw si Alvin. Sa katunayan, inihanda na niya ang kanyang sarili para dito. Maaaring siya ang pinakamalakas sa mga makamundong kaharian, ngunit magiging walang halaga siya kapag umakyat na siya sa isang Devata Realm. Alvin, mag-ingat ka, sabi ni Lizardo. Hindi siya masyadong nagsalita, ngunit makikita sa mga mata nito ang pag-aatubili niyang makipaghiwalay. Nakilala na niya si Alvin noong bata pa siya. Ang katotohanan na magkaibigan pa rin sila hanggang ngayon ay patunay kung gaano kahalaga ang kanilang pagkakaibigan. Walang duda na talagang pinahahalagahan niya ang kanilang pagkakaibigan. Siyempre naman. Same time na tumanggo si Alvin. Ang kanyang nararamdaman ay katulad ng kay Lizardo.
Sa isang kisap mata lang, ilang dosenang hininga na ang lumipas. Sa wakas ay tumigil na, sabi ni Alvin. Tulad ng kanyang tinansya, ang depektibong piraso ng metal ay sa wakas ay tumigil sa paglamon sa puwersa ng Celestial Ascension pagkatapos ng ilang dosenang paghinga. Swoosh! Swoosh! Ang Celestial Ascension Force ay lalong yumayaman, at pakiramdam ni Alvin ay halos mawala na siya ng malay. Gayunpaman, nagawa pa rin niyang manatiling malay. Fua! Bigla, sa isang kislap, ang mga figure ni na Randolph at Lizardo ay nagsimulang lumabo bago sila nawala. Ang paningin ni Alvin ay napalitan ng kadiliman sa isang iglap. Parang biglang naging gabi ang araw. Maya-maya, naramdaman niya ang kanyang unti-unting pagkawala ng malay. 2,573. Ang Devata Realm ay isa lamang karaniwang pangalan. Mayroong 81 Devata Realm sa Colossal World. Ang bawat Devata Realm ay napapalibutan ng maraming makamundong realms, tulad ng mga bituin at buwan na umiikot isang planeta. Karaniwan, ang mga Eminent Celestial at Nine Tribulation Bodiless Celestial mula sa mga Mundane Realm ay aakyat sa Devata Realm na pinakamalapit sa kanila. Halimbawa, ang mga tao mula sa Yanhuang Realm ay karaniwang aakyat sa Jade Emperor Heaven dahil magkatabi sila. Gayunpaman, walang absolute. Kung ang Colossal World ay nasa kaguluhan, ang espasyo sa pagitan ng mga Mundane Realm at Devata Realm ay magkakaroon din ng kaguluhan. Sa oras na ito, may posibilidad na ang mga umaakyat ay maaaring hindi umakyat sa Devata Realm na pinakamalapit sa kanila. Sa pangkalahatan, ang kaguluhan o kaguluhan sa napakalaking mundo ay nangyayari lamang minsan sa bawat 10,000 taon at tatagal lamang ng 1,000 taon. Sa madaling salita, para sa isang beses na makaranas ng kaguluhan, ang pagkakataon ay isa lamang sa 10. Si Alvin na paakyat ay napakaswerte. Ang kaguluhan sa Colossal World ay nagsimula pa lamang wala pang 1 taon at tatagal ng 1,000 taon. Dahil sa kaguluhan, napakaliit ng posibilidad na makaakyat siya sa Jade Emperor Heaven. Dahil nawala ng malay si Alvin ilang sandali matapos siyang ilayo ng Celestial Ascension Force mula sa makamundong kaharian, hindi niya alam ang nangyari. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, natuklasan niyang nakalubog na siya sa isang lawa ng puting hamog. Nasaan ako? Sinimulan ni Alvin na suriin ang kanyang paligid nang magkamalay siya. Natuklasan niya na ang pool na kanyang kinaroroonan ay kasing laki ng isang football field. Paminsan-minsan, nakakakita siya ng mga figure na lumilitaw sa kanyang paligid. Nang lumitaw ang mga figurang ito, lahat sila ay nakapikit. Tila may mga taong dumating din bago siya. Kasabay nito, nanatili siyang nakatitig nang marinig niya ang mga taong nasa paligid niya na nag-uusap. Kaya ito ang Devata Realm. May tumawa. Umakyat ako. Sa wakas ay nakaakyat na rin ako. Kaya isa na akong Heavenly Celestial ngayon. Oo nga't ramdam na ramdam ko ang pagkakaiba. Ang pinaghalong Celestial Origin Energy at Saint Origin sa aking katawan ay sa wakas ay naging purong Celestial Origin Energy. Tila lahat ng ito ay dahil sa Celestial Ascension Pool. Nabalitaan ko na kapag umakyat ang mga Eminent Celestial, papasok tayo sa isang Celestial Ascension Pool pagdating natin sa Devata Realm. Tila, magkakamalay lang tayo kapag naging Heavenly Celestial na tayo. Mukhang totoo ang narinig ko. Heavenly Celestial. Kaya isa akong Heavenly Celestial. Nang marinig ang usapan sa kanyang paligid, agad na sinuri ni Alvin ang kanyang katawan. Totoo nga, natuklasan niyang nawala na ang kanyang Saint Origin at napalitan ng Celestial Origin Energy. Sa isang punto, siya ay naging isang Heavenly Celestial. Wala na lahat ng damit ko. Hindi nagtagal at natuklasan ni Alvin na hubad siya. Mapalad siyang natakpan ng puting ambon mula sa Celestial Ascension Pool ang mahahalagang bahagi ng kanyang katawan. Kasabay nito, nalito siya nang matuklasan niyang nakadamit ang mga tao sa paligid niya. Pero bakit sila nakadamit? Gayunpaman, nang masusing suriin, natuklasan ni Alvin na ang mga taong ito ay hindi nakasuot ng damit. Nagbihis sila gamit ang kanilang Celestial Origin Energy. Natuklasan din niya na ang mga hindi pa nakakabawi ng malay ay nakadamit din. Naisip niya, parang ang mga damit ng mga walang malay ay nabuo mula sa pinaghalong Celestial Origin Energy at Saint Origin.
Tila patuloy itong nagbabago habang ang kanilang mga enerhiya ay nagiging purong celestial origin energy. Tila alam na nila ito bago pa man sila umakyat at dumating ng handa. Bakit hindi ako pinaalalahanan ni Kuya Randolph? Bulong ni Alvin na may mapait na ngiti sa kanyang mukha bago niya manipulahin ang kanyang celestial origin energy at ginawa itong isang lilang roba. Tiyak si Alvin na alam ni Randolph, ang matandang ninuno ng Yellow de Arch Mansion, na walang maaaring dalhin kahit damit mula sa mga makamundong kaharian patungo sa mga Devata Realm. Alam ito ng karamihan kaya gagawa sila ng mga damit mula sa kanilang mga enerhiya para hindi sila maging hubad pagdating nila sa mga Devata Realm. Hindi niya alam na hindi ito ipinaalala sa kanya ni Randolph dahil inakala ni Randolph na ito ay kaalaman na lamang ng lahat. Dapat ay umakyat na lang ang mga taong ito sa Devata Realms tulad ko, naisip ni Alvin sa sarili. Sinabi sa kanya ni Elder Hal, ang espiritu ng pagoda ng Seven Treasures Exquisite Pagoda, na may lilito sa Celestial Ascension Pool kapag kakaakyat lang niya sa Devata Realm. Ang pool ay makakatulong sa kanya na maging isang tunay na Celestial. Alam din niya na pagkatapos niyang umalis sa Celestial Ascension Pool, hindi na siya muling makakapasok dito. Ito ay dahil ang pool ay nagbibigay lamang ng pasukan sa mga eminent celestial at nine tribulation bodiless celestial na mayroon pa ring saint origin energy sa kanilang mga katawan. Walang babae sa mga taong ito na kakaakyat lang, naisip ni Alvin sa sarili nang matuklasan niyang wala silang mga babae sa kanyang paligid. Maraming uri ng tao sa paligid niya. May mga taong nakasuot ng magaspang, ordinaryo, at magagandang damit, at may mga taong matangkad, pandak, mataba, at payat na may iba't ibang edad. Gayunpaman, tulad niya, lahat sila ay mga lalaki. Mukhang hindi gaanong maraming babaeng cultivator ang maaaring umakyat sa isang Devata realm kahit saang mundo sila nanggaling, naisip ni Alvin sa sarili. Hindi siya nagulat. Tutal, ang likas na talento ng mga babae ay mas mababa kumpara sa mga lalaki. Natural lang, may ilang mga babae na may napakataas na likas na talento na mas mataas pa kaysa sa karamihan ng mga lalaki. Maya-maya, bumalik ang kanyang atensyon sa kanyang sarili, masaya na sa wakas ay naging isang heavenly celestial na siya. Bigla, isang boses na puno ng pagkainip ang sumigaw mula sa kabilang panig ng pool, ano ba ang kaguluhang ito? Tumahimik ka. Tila may puwersang pinipigilan ang boses habang nilulunod nito ang mga boses sa paligid. Lahat, kasama na si Alvin, ay napalingon sa pinanggalingan ng boses. Natuklasan nila na ang boses ay pag-aari ng isang binata na nakasuot ng pilak na baluti. Mukhang malakas ang binata, ngunit ang kanyang anyo ay pangkaraniwan lamang. Nakatitig siya sa kanila nang may malalaking mata na nagniningning sa galit. Lumipat ang kanyang mga mata sa lahat, kasama na si Alvin. Pagkatapos ng sandaling katahimikan, isang binata na nakasuot ng brocade ang tumayo sa Celestial Ascension Pool. Malamig siyang tumawa bago nagsalita, sino ka? Paano ka nang ahas na kumilos ng ganito kabastos? Wala kang pakialam kung tayo ang nag-uusap. Maraming tao sa Celestial Ascension Pool ang tumango bilang pagsang-ayon habang malamig nilang tinitingnan ang malakas na binata na nakasuot ng pilak na baluti. Sino sa mga taong ito sa Celestial Ascension Pool ang hindi ipinagmamalaki ng mga makamundong kaharian na kanilang pinanggalingan? Ang katotohanang nakaligtas sila sa kanilang kapigatian at umakyat ay sapat na upang patunayan ang kanilang likas na talento at lakas. Paano nila matiis ang pagiging bastos sa kanila ng ibang tao? Bigla na lang, isang walang pigil na tawa ang umalangaw-ngaw mula sa labas ng pool pagkasabi ng binata na nakasuot ng brocade robe. Sa isang kisap mata, isa pang binata na nakasuot ng pilak na baluti ang lumitaw na parang multo sa paningin ng lahat. Ang lalaking ito, hindi tulad ng ibang binata na nakasuot ng pilak na baluti, ay gwapo at katamtaman ang pangangatawan. Pagkalabas pa lang ng gwapong binata na nakasuot ng pilak na baluti, tiningnan niya ang isa pang binata na nakasuot ng pilak na baluti. Tumawa siya ng mapang-uyam bago sinabing, Weston Wang, sa tingin ko ay paurong ka habang tumatagal ang iyong buhay. Kahit ang mga bagong ascension ay nang-ahas na sigawan ka. Nang marinig ito, dumilim ang ekspresyon ni Weston habang tinitigan niya ang gwapong binata na nakasuot ng pilak na baluti na kakasulpat lang. Artemis.
Pagkatapos, humarap siya sa binata na nakasuot ng brocade at malamig na sinabi ng may nag-aalab na mga mata, "Brat, mas mabuting manatili ka na lang sa pool habang buhay. Kung hindi, gagawin ko." Sumingit ang binata na nakasuot ng brocade, "Paano kung umalis ako sa pool?" Lumipad siya palabas ng Celestial Ascension Pool at tumayo sa harap ni Weston, halatang walang takot. "Sa tingin ko ay malapit nang makaranas ng kasawian ang lalaking ito." Kumunat ang noo ni Alvin habang nakatingin sa binata na nakasuot ng brocade. Bahagyang may bahid ng pag-aalala ang makikita sa mga mata nito nang ilipat niya ang tingin kay Weston. 2,574. Kanina, nang tumawa si Artemis, ang gwapong binata na nakasuot ng pilak na baluti, tumingin si Alvin sa gilid ng pool, ngunit sandali lamang niya nasalayan si Artemis kahit na nag-iisip ito ng mabuti. Pinatunayan nito na napakalakas ni Artemis. Wala na si Alvin sa mga makamundong kaharian. Umakyat na siya sa isang Devata realm at naging isang Heavenly Celestial sa pamamagitan ng Celestial Ascension Pool. Nangangahulugan ito na hindi lamang siya lumakas, kundi bumuti rin ang kanyang paningin. Gayunpaman, nabigo siyang makita ng malinaw ang galaw ni Artemis. Naisip niya sa sarili, ang bilis ni Artemis ay hindi mas mabagal kaysa sa isang 9 Tribulation Bodiless Celestial. Alam ni Alvin na kahit na ang bilis ni Artemis ay maihahambing sa isang 9 Tribulation Bodiless Celestial, hindi ibig sabihin na si Artemis ay isang peak Heavenly Celestial kahit na ang 9 Tribulation Bodiless Celestials ay may lakas na maihahambing sa Heavenly Celestials. Ito ay dahil ang mga bodiless celestials ay walang pisikal na katawan sa mga mundane realms kaya hindi sila maaaring gumamit ng divine abilities o celestial methods mula sa Devata realms. Gayunpaman, kapag sila ay naging celestials, hindi na sila pinaghihigpitan ng panuntunang iyon. Dahil dito, ang isang taong may bilis na maihahambing sa 9 Tribulation Bodiless Celestial mula sa mga mundane realms ay maaaring maging mas mahina kaysa sa isang peak Heavenly Celestial. Gayunpaman, ang isang taong may ganoong bilis ay tiyak na mas malakas kaysa sa isang eminent celestial na kakaakyat lang. Sa kabilang banda, bagamat hindi isiniwalat ni Weston ang anumang pahiwatig tungkol sa kanyang lakas, batay sa kanyang pag-uusap kay Artemis, hinulaan ni Alvin na ang kanilang lakas ay malamang na magkapantay. Kaya naman, nang makita ni Alvin ang binata na nakasuot ng brocade na lumilipad palabas ng Celestial Ascension Pool papunta kay Weston, may kutob siyang malapit ng mapahamak ang binata. Biglang kumislap ang isang ilaw nang biglang umatake si Weston. Pumutok. Sa isang sampal lang, agad na winasak ni Weston ang kalasag ng binata na nakasuot ng brocade na nabuo mula sa kanyang Celestial Origin Energy bago sinuntok ang balikat ng binata. Hampas. Isang nakakarinig na tunog, kasabay ng isang napakasamang sigaw, ang umalingaw-ngaw sa hangin. Ang braso ng binata na nakasuot ng brocade ay nabunot ni Weston. Sumirit ang nakasisilaw na pulang dugo at nagmentsa sa lupa. Ang kanyang naputol na braso ay nahulog sa lawa ng dugo, na naging sanhi ng pagtalsik ng dugo kahit saan. Ang mukha ng binata na nakasuot ng brocade ay namumutla ng marahan habang pipigilan niya ang pagdurugo ng sugat. Boom! Sa isang pagkumpas ng kanyang kamay, nagpakawala si Weston ng isang alon ng Maringal na Celestial Origin Energy sa naputol na braso ng binata na nakasuot ng brocade. Malinaw na balak niyang sirain ang naputol na braso. Tutal, hanggat hindi niya sinisira ang naputol na braso, maaaring iugnay muli ng binata na nakasuot ng brocade ang kanyang braso. Magiging kasing ganda ng bago ang pakiramdam ng binata na nakasuot ng brocade pagkatapos ng ilang pahinga. Gayunpaman, kapag nasira na ang naputol na braso, halos wala nang magagawa ang binata na nakasuot ng brocade para maibalik ang kanyang braso. Bagamat may mga tableta para muling mapalago ang mga paa sa Devata Realms, ang mga ito ay napakabihira at mahal. Hindi. Umungol ang binata na nakasuot ng brocade, ngunit huli na ang lahat. Hysterical siyang sumigaw, ang lakas ng loob mong sirain ang braso ko. Teka lang. Hindi kita bibitawan dahil lang dyan. Lalong namutla ang mukha niya nang makitang sira na ang naputol niyang braso. Tinitigan niya si Weston nang may mga matang puno ng sama ng loob na parang gusto niyang hiwain si Weston. Hindi mo ba ako bibitawan? Malamig na ngumiti si Weston. Itinaas niya muli ang kanyang kamay.
Isang puwersa ang bumagsak sa binata na nakasuot ng brocade at pinilit siyang bumagsak sa lupa sa isang posisyon na nagpamukha sa kanya bilang isang patay na aso. Boom! Tinapakan ni Weston ang ulo ng binata na nakasuot ng brocade at may pag-aalinlangang sinabi, "Gusto kong malaman kung paano mo gagawin iyon. Sa tingin mo ba ito ang mga makamundong kaharian? Tigre ka man o dragon sa mga makamundong kaharian, isa ka na ngayong taong kakaakyat lang sa isang Devata realm. Para kang langgam na madaling patayin ng kahit sino. Kung walang patakaran tungkol sa hindi pagpatay sa mga bagong ascended na tao, malamang ay namatay ka na." Ang kanyang mga mata ay puno ng intensyong pumatay habang nagsasalita siya. Sumigaw ang binata na nakasuot ng brocade na natapakan, "Ako ang lehitimong disipulo ng Palace Master ng Great Wheel Palace." Ang Great Wheel Palace ay isang kilalang at malakas na puwersa sa nagliliyab na langit na ito. Dahil sinira mo ang braso ko, sisiguraduhin kong mamamatay kapag balik ko sa Great Wheel Palace. Ang dakilang palasyo ng kalooban kung saan nagmula ang binata na nakasuot ng brocade ay hindi lamang sikat at malakas sa makamundong kaharian, isa rin itong malakas na puwersa sa kaharian ng Devata, ang nagliliyab na langit ng apoy. Ang dakilang palasyo ng kalooban. Sandali na nawala ng ekspresyon si Weston. Pagkatapos, ngumisi siya bago sinabi, "Ikinalulungkot kong sabihin na hindi ko pa naririnig ang tungkol sa iyong dakilang palasyo ng kalooban. Tungkol naman sa nagliliyab na langit ng apoy. Ikinalulungkot kong ipaalam sa iyo na wala ka sa nagliliyab na langit ng apoy. Nasa Devata realm ka na kilala bilang Spirit Overarching Heaven." Mas lalong lumawak ang kanyang ngisi habang sinasabi niya, "Kahit na ang iyong dakilang palasyo ng kalooban ay isang puwersang dapat isaalang-alang, nakalulungkot na ang impluwensya nito ay hindi umaabot sa Spirit Overarching Heaven. Para sa isang taong katulad mo na kakaakyat lang, napakahirap para sa iyo na pumunta sa nagliliyab na langit ng apoy ngayon. Sa madaling salita, wala ka ng suporta ngayon sa Spirit Overarching Heaven." Nang matapos siyang magsalita, yumuko siya at sinampal ng 2 beses ang mukha ng binata na nakasuot ng brocade. Tiningnan ni Weston ang binata na nakasuot ng brocade bago nagpatuloy sa pagsasalita, "Bata, dapat kang kumilos ng maayos sa espiritong namamahalang langit. Kung ipipilit mo akong pukawin, maaari ko pa ring sirain ang iyong mga binti kahit hindi kita mapatay." Pagkatapos niyang magsalita, iginalaw niya ang kanyang binti na nakatapakan ang binata na nakasuot ng brocade. Hindi agad tumayo ang binata na nakasuot ng brocade. Nakahiga siya sa lupa, walang emosyon ang kanyang mga mata. Para bang hindi niya naramdaman ang 2 sampal mula kay Weston habang paulit-ulit niyang binubulong, paano ito nangyari? Imposible. Dapat pala ay umakyat na ako sa nagliliyab na langit ng apoy mula sa aking makamundong kaharian. Bakit wala ako sa nagliliyab na langit ng apoy? Halata na itinatanggi niya na umakyat na siya sa ibang kaharian ng Devata. Sa sandaling ito, mas mukha siyang baliw kaysa sa isang taong kakagaling lang sa langit na celestial. Isang kaguluhan ang sumiklab sa paligid ni Alvin nang marinig nila ang mga salita ni Weston sa binata na nakasuot ng brocade. Ito ang Devata realm na kilala bilang Spirit Overarching Heaven. Paano ito naging posible? Dapat itu ang Myriad Jade Heaven. Ang mga Eminent Celestial at 9 Tribulation Bodiless Celestial sa aking mundane realm ay aakyat sa Dream Revival Heaven. Bakit ako umakyat sa Spirit Overarching Heaven? May makapagpapaliwanag ba sa akin kung ano ang nangyayari? Maging si Alvin ay nagulat sa revelasyon na ito. Ito ang Spirit Overarching Heaven. Dahil umakyat ako mula sa Yan Huang realm, naisip kong aakyat ako sa Jade Emperor Heaven. Parehong sinabi sa kanya ni Elder Hal, ang espiritu ng pagoda ng 7 Treasures Exquisite Pagoda, at ni Randolph, ang 9 Tribulation Bodiless Celestial mula sa Yellow the Arch Mansion, na ang mga Eminent Celestial at 9 Tribulation Bodiless Celestial na aakyat mula sa Yan Huang realm ay aakyat sa pinakamalapit na Devata realm, na siyang Jade Emperor Heaven. Paano siya hindi mabibigla ng matuklasan na umakyat na siya sa isa pang Devata realm, ang Spirit Overarching Heaven? Paano ito nangyari? Natuon ang tingin ni Alvin kay Weston, tulad ng iba. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagkalito.
Hindi nila alam kung bakit hindi sila umakyat sa mga Devata realm na pinakamalapit sa kanilang mga makamundong realm, ngunit sa halip, umakyat sila sa Devata realm na kilala bilang Spirit Overarching Heaven. Tiningnan ni Weston ang lahat ng may pagmamaliit, halatang wala siyang balak na magpaliwanag ng kahit ano. Gayunpaman, sinabi ng isa pang binata na nakasuot ng pilak na baluti, nagkaroon ng kaguluhan sa Colossal World mga 1 taon na ang nakalilipas. Ang kaguluhang ito, o kaguluhan, ay nangyayari lamang minsan sa bawat 10,000 taon. Ang kaguluhang ito ay tatagal ng 1,000 taon. Sa panahong ito, may posibilidad na ang mga taong umaakyat ay hindi aakyat sa Devata realms na pinakamalapit sa kanilang mga mundong kaharian. 2,575. Matapos makinig sa paliwanag ni Artemis, lahat ng kakaakyat lang, kasama na si Alvin, ay sa wakas ay naunawaan ang nangyari. Ganoon pala ang nangyari, naisip ni Alvin sa sarili. Ang lahat ng ito ay dahil sa kaguluhan sa mundo ng mga Colossal. Narinig ni Alvin ang tungkol sa mundo ng mga Colossal mula kay Elder Hal, ang espiritu ng pagoda ng 7 kayamanan na kahangahangang pagoda. Alam niyang ang mundo ng mga Colossal ang kolektibong pangalan para sa lahat ng Devata realms, mga mundong kaharian, at iba pang mga kaharian. Matapos malaman ng lahat ng umakyat ang dahilan kung bakit sila umakyat sa espiritong namamahalang langit sa halip na sa mga Devata realm na pinakamalapit sa kanilang mga makamundong realm, natural lang na sinimulan nilang pag-usapan ito sa kanilang mga sarili. Lumalabas na ito ay sanhi ng kaguluhan sa Colossal World. Hindi ko inakalang magiging ganito tayo swerte, para makaranas ng kaguluhan sa Colossal World habang tayo ay umaakyat. Ang posibilidad na mangyari iyon ay 1 sa 10. Isipin na ang kaguluhan ay nagsimula mga 1 taon na ang nakalipas sa Colossal World. Kung umakyat ako bago noon, hindi sana ako umakyat sa Spirit Overarching Heaven na hindi ko pamilyar. Akala ko makakasali ako sa sekta ko pagkatapos kong umakyat sa Devata realm. Hindi ko inaasahan na aakyat ako sa ibang Devata realm. Ito ang kalooban ng langit. Ang magagawa lang natin ay sundin ito. Tunay nga, kalooban ng langit. Nakatadhana na tayong mapunta rito. Bagamat medyo nakakalito ang biglaang madala rito, wala tayong magagawa kundi ang humakbang ng paunti-unti. Sa paglipas ng panahon at pagsusumikap, posible tayong makapunta sa mga Devata realms na gusto nating akyatin sa hinaharap. Mas madaling sabihin iyan kaysa gawin. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Weston na mahirap para sa atin na iwan ang espiritong namamahalang langit sa ibang kaharian ng Devata? Oo, iyan ang sinabi niya sa binata na nakasuot ng brocade. Bagamat ang ilan sa mga bagong akyat na tao sa Celestial Ascension Pool ay nanatiling positibo, mas marami pang mga tao ang pesimistiko at nakaramdam ng pagkadismaya. Tumahimik. Bigla na lang binasag ng isang napakalakas na boses ang usapan. Walang iba kundi ang binata na nakasuot ng pilak na baluti, si Weston. Tiningnan niya sila ng walang pakialam bago nagpatuloy sa mahinang boses, "Ako si Weston. Ako ang receptionist para sa mga kakaakyat lang sa ating Spirit Overarching Heaven at kaka-rating lang sa isang Heavenly Celestial. Ngayon, lahat kayo, umalis agad sa Celestial Ascension Pool at sumama sa akin sa rehistro sa kampo." Resepsyoniste. Kampo. Rehistro. Nagulat ang lahat, kasama na si Alvin, sa mga sinabi ni Weston. Hindi nila inaasahan na pagkatapos umakyat sa isang Devata realm, may magdadala sa kanila sa isang kampo para sa pagpaparehistro. Lahat sila ay nagtamasa ng espesyal na pagtrato sa kani-kanilang makamundong larangan at sanay na sa isang malayang buhay. Gayunpaman, sinabi lang sa kanila ni Weston na kailangan nilang magparehistro sa isang kampo. Isang nakakatakot na pakiramdam ang agad na sumibol sa kanilang mga puso nang marinig nila ang kanyang mga salita. Isang nasa katanghaliang gulang ang mukhang nag-aalala habang nagtatanong may pag-aalinlangan, Lord Weston, ano ang ibig mong sabihin sa pagpaparehistro sa kampo? Hindi sumagot si Weston sa tanong ng lalaking nasa katanghaliang gulang, malamig lamang niya itong tiningnan. Pagkatapos, tiningnan niya ang lahat ng nasa pool na kaka-rating lang sa langit, kasama na si Alvin, at naiinip na bumulong, tumigil na kayo. Bibigyan ko kayo ng 3 hininga.
Sino man ang hindi pa nakakaalis sa Celestial Ascension Pool sa oras na iyon ay magkakaroon ng parehong resulta tulad ng lalaking ito. Itinuro niya ang maputlang binata na nakasuot ng brocade na kakatayo lang. Hindi na nangahas ang binata na nakasuot ng brocade na kumilos ng padalos-dalo sa harap ni Weston. Natural lamang na kinamumuhian niya si Weston. Gayunpaman, ngayong nalaman niyang nasa isang hindi pamilyar na Devata realm siya, alam niyang hindi siya maaaring kumilos ayon sa gusto niya. Dahil dito, tahimik niyang itinago ang kanyang hinanakit sa kaibuturan ng kanyang puso, nagpaplanong maghiganti matapos siyang maging mas malakas kaysa kay Weston. Nang marinig ng mga bagong akyat na tao sa paligid ni Alvin ang mga salita ni Weston, agad silang lumingon upang tingnan ang binata na nakasuot ng brocade. Agad na nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Swoosh! Swoosh! Sa isang buntong hininga, lahat ng nasa paligid ni Alvin na kakagaling lang sa pagiging mga Heavenly Celestial ay umalis sa Celestial Ascension Pool. Tahimik silang lahat na nakatayo sa tabi ni Weston na parang mga maamong pusa. Sa sandaling ito, si Alvin na lang ang natitirang Heavenly Celestial sa Celestial Ascension Pool. Natural lang, namukod tangi siya. May ilang walang malay na figure sa paligid niya, malinaw na ang mga taong ito ay kararating lang sa Spirit Overarching Heaven at patuloy pa rin sa proseso ng pagiging isang Heavenly Celestial. Hindi umalis si Alvin sa pool dahil naaalala pa rin niya ang mga sinabi ni Joshua sa kanya. Si Joshua ang ikatlong tiyuhin ni Kelly. Sinabihan siya ni Joshua na ilubog ang sarili sa Celestial Ascension Pool upang palakasin ang 79 na Saint Vein sa kanyang katawan. Ilan sa mga umalis sa Celestial Ascension Pool at masunaring nakatayo sa tabi ni Weston ay gulat na napasigaw nang makita nila si Alvin, mayroon bang hindi pa nakakaalis sa pool. Baka sa kanilang mga mukha ang gulat at kawalan ng paniniwala. Hindi nila inaasahan na may isang taong nangahas na sumuway sa utos ni Weston matapos masaksihan ang nangyari sa binata na nakasuot ng brocade. Hindi ba natatakot ang taong ito na masira ni Weston ang braso nito at matapakan siya sa lupa? Tutal, nakita na nilang lahat ang nangyari sa binata na nakasuot ng brocade. Isa sa mga unang taong nakatuklas kay Alvin na nasa Celestial Ascension Pool pa rin ay nagsabi, marahil, nababaliw na siya. Nang marinig ito, lahat, kasama na si Weston, ay lumingon kay Alvin na patuloy pa ring lumulubog sa Celestial Ascension Pool. Natural lang na namukod tangi si Alvin sa karamihan dahil siya lang ang Heavenly Celestial sa pool. Kakaakyat lang ng mga tao sa paligid niya at hindi pa nagiging Heavenly Celestial. Hindi inaasahan ni Weston na may maglalakas loob na sumuway sa kanyang mga utos, at agad na dumilim ang kanyang ekspresyon. Bata, wala ka nang natitirang hininga bago ka lumabas. Kung hindi ka pa makakalabas noon, pupugutan ko ang iyong braso at binti. Pagkatapos, tatapakan kita sa lupa at sisirain ang iyong gwapong mukha gamit ang aking sapatos. Habang tumitingin si Weston kay Alvin, naiinggit siya sa gwapong mukha ni Alvin na kayang makaakit ng libu-libong babae. Kung tutuusin, ang hitsura ni Weston ay napaka-ordinaryo. Bagamat kayang manipulahin at baguhin ng mga Celestial ang kanilang hitsura, madali itong mapapansin ng ibang mga Celestial. Sa oras na iyon, sila ang magiging tampulan ng katatawanan ng lahat. Sa makatuwid, maraming Celestial ang nananatiling may orihinal na anyo. Noong una, plano ni Alvin na kausapin si Weston ng magalang at ipinaliwanag na hindi siya maaaring umalis sa Celestial Ascension Pool sa ngayon. Gayunpaman, dumilim ang kanyang ekspresyon nang marinig niya ang mga salita ni Weston. Malamig niyang tiningnan si Weston at sinabi sa mahinang boses, kung hindi lang dahil hindi ako makakabalik sa Celestial Ascension Pool kapag umalis na ako, aalis na ako sa pool ngayon at titingnan kung paano mo pupunitin ang braso at binti ko bago mo ako tapakan sa lupa para sirain ang mukha ko. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, hindi lamang nagulat si Weston, kundi pati na rin ang isa pang binata na nakasuot ng pilak na baluti, si Artemis. Tinasa nila ang binata na nakasuot ng lila sa Celestial Ascension Pool. Nagtaka si Artemis kung bakit ang baguhan ay napakayabang pa rin matapos makita ang pagpapakita ng lakas ni Weston. Hindi ba siya natatakot sa kamatayan? Ang Celestial Ascension Pool na ito ay exclusive lamang sa mga eminent Celestial na kakaakyat lang sa Spirit Overarching Heaven.
Para naman sa Nine Tribulation Bodiless Celestials, mayroon silang sariling Celestial Ascension Pool sa ibang lugar upang muling buuin ang kanilang katawan at maging isang Golden Celestial. Sa makatuwid, natitiyak niya na ang binata na nakasuot ng lilang ito ay isa lamang Heavenly Celestial at hindi isang Golden Celestial. Nabigla rin ang grupo ng mga bagong dating sa mga sinabi ni Alvin. Natauhan lang sila pagkaraan ng ilang sandali. Natural lang, lahat sila ay nagsimulang mag-usap ng palihim. Isa sa mga bagong dating ang tumingin kay Alvin na parang multo at sinabing, bibaliw ba siya? Ayos lang kung hindi niya nasaksihan ang lakas ni Lord Weston. Gayunpaman, paano pa rin siya nakakakilos ng ganoon matapos makita ang lakas ni Lord Weston? Mayroon ba siyang hanggaring mamatay? Mayroon na tayong live na halimbawa kanina. Paano pa siya nakakakilos ng ganito kapabaya? Naghahanap lang siya ng gulo. Sa tingin ba niya ay nasa isang makamundong mundo pa rin siya? Marami sa mga bagong dating ang umiling. Akala nila ay naghahanap lang ng gulo si Alvin. Nang sa wakas ay bumalik sa dati ang katinoan ni Weston, tinitigan niya si Alvin na may nagliliyab na galit sa kanyang mga mata. Bata, 3 hininga na ang lumipas. Hihintayin kitang lumabas, hindi ako naniniwala na mananatili ka sa Celestial Ascension Pool magpakailanman. Pagkatapos humarap siya kay Artemis na nasa tabi niya at sinabing, Artemis, magpalitan tayo ng ating mga gawain. Tulungan mo akong dalhin ang mga bagong dating na ito para magparehistro sa kampo, at gagawin ko ito para sa susunod na pangkat ng mga bagong dating. Dahil dito, hindi mo na kailangang maghintay dito at maaari ka nang bumalik sa paglilinang. Sina Weston at Artemis ang mga receptionist ng Celestial Ascension Pool. Si Weston ang responsable sa pagdadala kay Alvin at sa grupo ng mga bagong dating sa kampo habang si Artemis naman ang responsable sa susunod na grupo. Gayunpaman, dahil gusto ni Weston na maghintay kay Alvin, kusang loob niyang isinantabi ang kanyang pagkakataong bumalik at maglinang. 2,576. Nang marinig ang mga salita ni Weston, nagliwanag ang mga mata ni Artemis at tumawa bago sinabing, salamat, kung gayon. Sina Artemis at Weston ay kapwa dumating sa espiritu sa loob lamang ng nakalipas na 10,000 taon. Dahil sa kawalan ng mga taga-suporta at malakas na puwersa, sila ay nasa ilalim ng kadena ng pagkain sa Spirit Overarching Heaven. Bagamat mas maayos na ang kanilang kalagayan ngayon, mas nakahihigit pa rin sila kaysa sa mga kakaakyat pa lamang. Sa Spirit Overarching Heaven at sa lahat ng Devata Realms, ang sarili na lamang ang maaasahan ng isang tao upang baguhin ang kanyang katayuan. Gaya ng dati, ang malalakas ay nasa itaas habang ang mahihina ay nasa ibaba. Tanging ang malalakas lamang ang iginagalang. Dahil dito, lahat ay gumugugol ng kanilang oras sa paglilinang upang maging mas malakas. Sa kaso ni na Artemis at Weston, nais nilang maging mas malakas upang igalang din sila ng ibang tao, sa halip na katakutin lamang ng mga bagong akyat sa Spirit Overarching Realm. Matapos magpasalamat kay Weston, tumingin si Artemis kay Alvin ng may bahagyang ngiti at sinabing, at ikaw. Salamat. Kung hindi dahil sa iyo, hindi sana ako makakapagpalit ng shift ni Weston. Pagkatapos niyang magsalita, nilisan niya ang Celestial Ascension Pool at inilabas ang mga bagong dating na nakatayo sa tabi ni Weston. Pagkatapos ng kanilang pag-alis, sina Alvin at Weston na lamang ang may malay sa pool na kasing laki ng football field. Sumulyap si Alvin kay Weston ng may pagwawalang bahala at sinabi sa tonong may pagwawalang bahala, dahil gusto mong maghintay, maghintay ka. Pagkatapos niyang magsalita, ipinikit niya ang kanyang mga mata, hindi pinansin si Weston na mas galit na ngayon. Inilublab niya ang kanyang sarili sa pool at naramdaman ang banayad na puwersa sa loob ng Celestial Ascension Pool. Ang puwersa ay parang katulad ng Celestial Origin Energy ngunit magkaiba sa parehong oras. Ang puwersa ay nagpainit sa kanya na parang naliligo siya sa isang mainit na bukal. Dahil sinasadya akong ipaalala ng ikatlong tiyuhin na manatili pa sa Celestial Ascension Pool para pinuhin ang aking 79 na heavenly veins, sigurado akong makakatulong ito sa akin. Bagamat minsan lang nagkita si Alvin at wala silang malapit na relasyon, matatag ang kanyang tiwala kay Joshua dahil si Joshua ang ikatlong tiyuhin ni Kelly. Bukod dito, nailigtas na rin ni Joshua ang buhay niya noon.
Iniisip ko kung paano ko pipinuhin ang aking mga heavenly veins. Dapat ko bang subukang higupin ang puwersa sa Celestial Ascension Pool at palaganapin ito sa aking 79 na heavenly veins? Sa sandaling lumitaw ang kaisipang ito sa isip ni Alvin, siya ay kumalma at hinayaan ang puwersa mula sa Celestial Ascension Pool na dumaloy sa kanyang katawan. Gayunpaman, natuklasan ni Alvin na ang puwersa mula sa Celestial Ascension Pool ay tila hindi nakakaapekto sa kanyang heavenly veins kahit na maingat niya itong naipamahagi sa kanyang heavenly veins. Kahit na lumipas ang kalahating oras, wala pa ring nangyari. Anong nangyayari? Walang nangyayari. Pinaglalaroan ba ako ng ikatlong tiyuhin? Naguluhan si Alvin. Sa oras na ito, ang mga tao sa paligid niya ay nanatiling walang malay. Tanging siya at si Weston na nakatayo sa tabi ng Celestial Ascension Pool ang gising. Pagkamulat pa lang ni Alvin ng kanyang mga mata, natuklasan niyang malamig pa ring nakatitig sa kanya si Weston. Gayunpaman, sinulyapan niya lang si Weston ng may pagwawalang bahala bago ito muling binaliwala. Umiling si Alvin at binaliwala ang kanyang mga naunang iniisip. Walang dahilan si third uncle para magsinungaling sa akin. Tama. Biglang nagliwanag ang mga mata ni Alvin na parang may naalala siya. Subukan kong gamitin ang elementary devouring tactic para makuha ang puwersa mula sa Celestial Ascension Pool. Marahil, mapapaganda ko ang aking heavenly vein sa ganoong paraan. Dahil doon, muling ipinikit ni Alvin ang kanyang mga mata at ginamit ang Assist-type Divine Ability, ang Elementary Devouring Tactic. Lumitaw ang mga itim na whirlpool sa paligid niya. Dahil sa hamog na bumabalot sa Celestial Ascension Pool, natakpan nito ang paningin ni Weston. Gayunpaman, sumimangot siya nang makita niyang nagsimulang gumalaw ang hamog sa paligid ng binata na nakasuot ng lila na kanyang kinamumuhian. Habang umiikot ang hamog, hindi nagtagal ay natakpan nila ang katawan ng binata na nakasuot ng lila. Anong ginagawa niya? Lumubog ang ekspresyon ni Weston. Mas lalo siyang nainis nang hindi niya maintindihan ang ginagawa ni Alvin. Bigla na lang umalangaw-ngaw sa ere ang tawa ni Alvin. Epektibo. Natuklasan niya na ang puwersang hinigop niya gamit ang elementary devouring tactic ay mabilis na dumadaloy sa kanyang heavenly veins. Sa ganitong mga sitwasyon, ang kanyang 79 na heavenly veins ay nabuwag bago muling nabuo. Naulit ang proseso, na nagdudulot ng matinding sakit sa kanya. Sa tuwing nabuwag ang kanyang mga ugat, pakiramdam niya ay sinasaksak ang kanyang mga organo. Gayunpaman, tiniis niya ang sakit. Habang paulit-ulit ang proseso, nararamdaman niya ang kanyang heavenly veins na lumalakas habang patuloy ang mga ito sa pag-unlad. Habang lumilipis ang panahon, lalo pa itong umuunlad. Hindi ito napansin ni Alvin, na abala sa pagpino ng kanyang heavenly veins. Samantala, parami ng parami ang mga bagong umakyat na tao na lumitaw sa paligid ni Alvin. Lahat sila ay walang malay dahil hindi pa sila nagiging mga heavenly celestial. Ang kakaiba ay ang mga bagong dating na dumating ilang sandali matapos si Alvin ay wala pa ring malay. Kung pagbabatayan ang panahon, dapat ay nagkamalay na sila at naging mga heavenly celestial na ngayon. Sa isang punto, hindi na nag-iisa si Weston sa tabi ng pool. Sa kasalukuyan, may 3 lalaking nakasuot ng pilak na baluti sa tabi ng pool. May isang lalaking nasa katanghaliang gulang at 2 binata. Natigilan silang 3 nang makita ang malaking grupo ng mga tao sa Celestial Ascension Pool. Anong nangyayari? Ang 3 grupo ng mga bagong dating na umakyat kanina ay dapat ay naging mga heavenly celestial at nagising na ngayon. Gayunpaman, kahit na dumating na ang ika-4 na batch, ang unang 3 batch ay hindi pa rin nagpapakita ng senyales ng paggising. Weston, sino yung bagong dating na napapalibutan ng umiikot na hamog? Pakiramdam ko may kinalaman ito sa kanya. Naguguluhan silang 3 na nakatingin kay Weston. Pagdating nila, nalaman na nila ang dahilan ng matagal na presensya ni Weston sa tabi ng Celestial Ascension Pool. Tiningnan ni Weston ang figurang nababalot ng hamog sa malayo at may paghamak na sinabi, "Masyado kang nag-iisip. Paano makakaapekto ang isang bagong asensado na taong tulad niya sa mga landas ng paglilinang ng iba?"
Hindi napigilan ng mga lalaking nakasuot ng pilak na baluti, ng lalaking nasa katanghaliang gulang at ng dalawang binata, ang pagkunot ng noo nang marinig nila ang mga salita ni Weston. Lohikal naman, may katuturan ang mga sinabi mo. Pero, hindi nito maipaliwanag kung ano ang nangyayari sa ngayon. Sa palagay ko ay hindi ito nagkataon lamang. Sa kasamaang palad, hindi natin maaaring suriin ang Celestial Ascension Pool gamit ang ating banal na kamalayan. Kung hindi, maaari nating suriin kung ang binata na ito na nakasuot ng lila ang sanhi ng kababalaghang ito. Natural lamang na walang kaalam-alam si Alvin sa nangyayari sa kanyang paligid. Sa katunayan, hindi niya alam na ang kanyang elementary devouring tactic ay seryosong nakakaapekto sa mga tao sa kanyang paligid. Bagamat mayroong patuloy na daloy ng puwersa sa Celestial Ascension Pool, ito ay nasipsip niya sa sandaling mailabas ang puwersa. Bilang resulta, ang mga tao sa kanyang paligid ay nagduso mula sa kakulangan ng puwersa ng Celestial Ascension Pool na dapat sana ay makakatulong sa kanila na maging mga Heavenly Celestial. Namulat na lamang si Alvin nang matuklasan niyang tumigil na sa pagbubuo at pagdedekonstruksyon ang kanyang 79 na Heavenly Veins. Isang maliwanag na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha habang iniisip niya sa sarili, nagbago na ang mga Heavenly Veins ko. Malinaw niyang naramdaman ang mga pagbabago sa kanyang Heavenly Veins. Hindi lamang sila mas malakas, kundi mas makapal din. Noong una, kasinlaki sila ng isang maliit na ahas, ngunit ngayon, kasangkapal na sila ng isang sawa. Bagamat tuwang-tuwa si Alvin, hindi niya nakalimutang itigil ang paggamit ng elementary devouring tactic. Di nagtagal, unti-unting nawala ang puting hamog na bumabalot sa kanya na nagpapakita ng kanyang figure. Hindi nagtagal at natuklasan ni Alvin ang ilang matatalim na titig na nakatuon sa kanya. 2,577. Bago pa man magkaroon ng oras si Alvin na isipin ang mga matatalim na titig na iyon, laking gulat niya nang matuklasan na ang Celestial Ascension Pool ay puno na ngayon ng napakaraming tao. Bakit ang daming tao rito? Natigilan siya habang nakatingin sa malaking grupo ng mga taong hindi pa nagiging Heavenly Celestials. Hindi pa rin niya alam na siya ang dahilan ng kanilang pagkaantala sa pagiging Heavenly Celestials. Weston. Nang makabawi si Alvin sa kanyang katinoan, natuklasan niyang ang mga matalim na titig ay mula sa mga lalaking nakatayo sa tabi ng Celestial Ascension Pool. Isa sa kanila ay si Weston. Sa kasalukuyan, mayroong 7 lalaki na nakatayo sa tabi ni Weston. Mayroong 3 binata, 2 nasa katanghaliang gulang na lalaki, at 2 matandang lalaki. Lahat sila ay nakasuot ng baluti na katulad ng kay Weston. Nakatitig pa rin si Alvin kay Weston nang may ibato sa kanya na tanong. Bata. Dahil ba sa iyo kaya ang mga bagong umakyat na ito ay hindi pa rin nagiging mga Heavenly Celestial? Ang taong nagsalita ay isa sa mga matandang lalaki na nakasuot ng pilak na baluti. Hindi pa ba sila nagiging mga Heavenly Celestial? Lumingon si Alvin sa ibang mga lalaking nakasuot ng pilak na baluti nang marinig niya ang tanong ng matanda. Lohikal lang, may lalaking nakasuot ng pilak na baluti na lilito paminsan-minsan para magdala ng grupo ng mga bagong dating. Katulad ng kung paano si Weston lang ang nandito pagkagising ko. Nang magising ang mga umakyat kasabay ko, dumating si Artemis para kunin ang susunod na grupo ng mga bagong dating. Gayunpaman, mayroon na ngayong 7 lalaking nakasuot ng pilak na baluti bukod kay Weston. Sa kasalukuyan, 8 beses na mas marami ang bilang ng mga tao kumpara kanina. Posible kayang dahil sa elementary devouring tactic na lumalamon sa puwersa sa Celestial Ascension Pool, napigilan ko ang kanilang pag-usad bilang Heavenly Celestials. Hindi nagtagal ay naunawaan niya ang nangyari. Hindi nakakapagtaka na tinanong siya ng matandang lalaking nakasuot ng pilak na baluti ng ganoong bagay. Sino ang mag-aakala na sa pagsunod ko sa utos ng 3 tiyuhin, maraming cultivator ang mapauuwi ko? Napailing si Alvin nang maisip niya ito. Boom! Hindi na nag-aksaya ng oras si Alvin. Tinapakan niya ang grupo at tumalon palabas ng Celestial Ascension Pool na parang agila na lumilipad. Lumingon si Alvin sa mga bagong dating na nasa Celestial Ascension Pool pa rin at sinabing, humihingi ako ng paumanhin. Samantala, ang matandang lalaking nagtanong kay Alvin ay nagalit nang makita niyang walang balak sagutin ni Alvin ang kanyang tanong.
Bata, ang lakas ng loob mo bang baliwalain ako? Kasabay nito, isang nasa sabik na boses ang bumulalas, sa wakas ay nakalabas ka na. Ito ay walang iba kundi si Weston. Tuwang-tuwa siya nang makita niyang sa wakas ay nakaalis na si Alvin sa Celestial Ascension Pool. Sa isang kisap mata, lumipad siya patungo kay Alvin sa bilis ng kidlat habang ang kanyang mga mata ay puno ng nakakakilabot na intensyong pumatay. Swoosh! Swoosh! Parang bola ng kanya nang ibinato ni Weston kay Alvin. Bro, sinabi ko na sa'yo na pilayin ko ang braso at binti mo bago ka tapakan sa lupa at sirain ang mukha mo gamit ang paa ko. Parang uhaw sa dugo ang boses niya nang magsalita siya. Nang makita ito, ang matandang lalaking nagtanong kay Alvin kanina ay nakaramdam ng ginhawa. Bahagyang natuwa sa kasawian ni Alvin ang makikita sa kanyang mukha. Para naman sa natitirang 6 na lalaki, tinitigan nila si Alvin ng may simpatiya. Sa kanilang palagay, tiyak na isang kasawian para sa isang bagong asensado na cultivator na masaktan si Weston. Nabawi ni Alvin ang kanyang katinoan nang kumilos si Weston. Nakita niya si Weston na papalapit sa kanya ng may bilis ng isang 7 Tribulation Bodiless Celestial mula sa mga mundane realms. Napansin niyang hindi gumagamit si Weston ng anumang celestial methods o divine abilities, ibig sabihin kung walang panlabas na tulong, ang pangunahing lakas ni Weston ay maihahambing sa isang 7 Tribulation Bodiless Celestial mula sa mga mundane realms. Pinipinsala mo ba ang braso at binti ko? Pinapasama mo ba ang mukha ko gamit ang paa mo? Nanlamig ang mga mata at ekspresyon ni Alvin. Kahit ang aura na inilabas niya ay sobrang lamig na parang bumaba rin ang temperatura sa paligid. Nakangisi niyang sabi, tingnan natin kung kaya mo yan. Hindi nagatubili si Alvin habang ginagamit niya ang elementary devouring tactic. Agad na lumitaw ang mga itim na whirlpool sa paligid niya. Mabilis na nilamon ng mga whirlpool ang Heaven and Earth Spirit Energy sa paligid ng Celestial Ascension Pool. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay hindi nito naubos ang Heaven and Earth Spirit Energy sa paligid. Ito ay dahil medyo mababa pa rin ang cultivation base ni Alvin, at ang Heaven and Earth Spirit Energy sa Devata Realms ay napakayaman. Hindi ito maihahambing sa mga mundane realms. Gayunpaman, mabilis na napataas ni Alvin ang kanyang Celestial Origin Energy. Bagamat pansamantala lamang ito, binigyan pa rin ito si Alvin ng lakas na tila kayang punitin ang langit at lupa. Sa anumang kaso, iyon ang naramdaman ni Alvin. Kung ikukumpara sa Celestial Origin Energy ni Weston, wala ang naging pag-unlad ni Alvin. Gayunpaman, ang Elementary Devouring Tactic ay hindi lamang ang teknik na plano ni Alvin na gamitin laban kay Weston. Dati, ang mga Heavenly Veins ni Alvin ay pinahusay. Natuklasan niya na habang dumadaloy ang Celestial Origin Energy sa kanyang mga ugat, ang mga ugat ay lalong pinahusay. Sa kasalukuyan, tuwing dumadaloy ang kanyang enerhiya sa kanyang mga ugat, ito ay pinahusay din. Paano siya hindi magugulat kapag natuklasan niya ito? Espada. Sa isang iglap lang, ang Celestial Origin Energy ay biglang lumabas sa kanya patungo sa 79 na Heavenly Veins bago tuluyang naging mga sinag ng espada na pumalibot sa kanya na parang mga tapat na gwardya. Ito. Para bang 2 beses kung ginamit ang Elementary Devouring Tactic. Nang maramdaman ang pinahusay na Celestial Origin Energy na dumadaloy palabas sa kanyang katawan, natuwa si Alvin sa hindi inaasahang sorpresang ito. Batay sa sinabi sa kanya ni Elder Hal, alam niyang hindi gaanong kapakipakinabang ang Heavenly Vein sa mga makamundong mundo. Hindi niya inaasahan na matapos sundin ang payo ni Joshua, ang 79 na Heavenly Veins ay napakalakas at kapakipakinabang. Tila ba doble ang epekto na natanggap niya sa Elementary Devouring Tactic. Nang makalapit si Weston kay Alvin, nakita niya ang libu-libong sinag ng espada na nakapalibot kay Alvin. Nararamdaman din niya ang tumatagos na aura mula sa mga ito. Isang nakakatakot na pakiramdam ang sumibol sa kanyang puso sa sandaling ito. Ilang mga ideya ang agad na lumitaw sa kanyang isipan. Paano ito posible? Paano nakakaramdam ng panganib ang isang baguhan? Bahagyang hindi makapaniwala ang makikita sa kanyang mga mata habang siya ay nag-iingat. Dam! Dam! Pagkatapos, isang tunog ng tambol ang nagmula kay Weston. Ang matipunong katawan ni Weston ay mabilis na lumaki.
Mula sa isang normal na lalaki na may taas na 170 sentimetro, siya ay lumaki bilang isang higanteng may taas na 10 talampakan. Kakatwa, ang pilak na baluti ay hindi nabasag sa kanyang biglaang paglaki. Sa halip, lumaki ito kasabay niya. Ginamit ba ni Weston ang kanyang assist-type divine ability? Bumuhos. Bumuhos. Nagulat ang 7 lalaking nakasuot ng pilak na baluti sa mabilis na paglaki ni Weston. Samantala, ibinuka ni Weston ang kanyang mga braso at 2 bola ng napakalaking celestial origin energy ang lumabas mula sa kanyang palad. Sa isang kisap mata lamang, ito ay naging mga haligi na tila isang hola. Malinaw na balak niyang ikulong si Alvin sa hola. Grabidad. Pagkakapasok pa lang ni Alvin sa hola, naramdaman niya ang mabilis na pagtaas ng grabidad. Kung isa pa itong bagong dating, hindi nila ito makakayanan. Kahit si Alvin ay nakaramdam ng bahagyang pressure mula rito. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.